Ang mga taga-probinsya sa kontinente ng Hong ay hindi lang nakaligtas, pinatay pa nila ang buong alyansa. Hindi kaya may isang dakilang nilalang mula sa mundo ng mga engkantado na muling nabuhay. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at hindi ako kumilos noong araw na iyon, kung hindi, kahit si tatay ay hindi ako maililigtas. Pagkatapos, minadali niya, bilisan ninyo. Hanapan ninyo ako ng ilang babaeng naglilinang. Kailangang supili ng binatang ito ang takot na ito. Nagulat ang bantay nang marinig siya. Ha? Sumigaw si Tayanyi, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Sinabi kong umalis ka na agad. Kung hindi, kukunin ko ang nanay mo para ipampalit. Agad siyang tumakbo. Aalis na po agad ang hamak na lingkod. Sa silangang rehiyon, paaralang yuhwa, sa tunay na banal na bulwagan, nauutal si Chen Qiao bago makapagsalita, ikaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Nagulat ang nakatatanda, banal na anak, bawat salita ko ay katotohanan. Tunay na banal na bulwagan. Hindi makapaniwala si elder mo. Ngayon, ang bagay na ito ay kumalat na sa buong silangang rehiyon. Sa pagkakataong ito, malubha ang pagkatalo ng ating paaralang yuhwa. Nanginginig sa galit si Chen Qiao. Junlin, napakalalim ng iyong mga pakana. Malinaw na nasa mahayana ka na, pero itinago mo pa ang iyong antas ng paglilinang. Sinadya mo bang paglaruan ako, ang banal na anak na ito? Sinisi niya ang sarili. Ako pala, nagsikap maglinang hanggang sa antas ng pagsasanib katawan para magkaroon ng sapat na puhunan para makipagkumpetensya sa kanya. Hindi ko inaasahan, parang baliw lang akong nagsasalita ng panaginip. Pinalakas siya ng loob ni elder mo. Banal na anak, huwag kang masiraan ng loob. Ang matandang demonyong maputi ang buhok na iyon ay marahil isang matandang halimaw na nabuhay na ng 10,000 taon. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong kalalim na antas ng paglilinang? Bata ka pa. Ang mahayana, para sa kanya, ay ang patutunguhan, ngunit para sa iyo, ito ay isang kinakailangang yugto lamang. Nabuhayan ng loob si Chen Qiao. Tama. Ang banal na anak na ito ay kailangang malampasan ang sakuna at maging engkantado. Paano ako tatanggap ng pagkatalo ng ganoon kadali? Hindi ba't antas lang ng mahayana iyon? Maaga o huli, makakalusot din ako. Elder mo, pakisabi sa itaas, nagpa siya akong pinuhin muna ang sukdulang yang na bagay na iyon. Iyon lang ang paraan para mabilis na mapataas ang aking antas ng paglilinang at lakas. Nag-aalalang pinayuhan siya ni elder mo. Ano? Banal na anak, ngayon gusto ninyong. Banal na anak, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman, ngunit dapat pa rin kayong magpakahinahon. Pinakalma siya ni Chen Qiao. Elder mo, maniwala po kayo sa akin. Ngayon, gusto ko lang lumakas. Ang tunay na apoy ng araw ay inihanda para sa akin. Ito ay isang bagay na matagal ng lihim na inihahanda. Ang banal na anak na ito ay nais na muling isilang mula sa abo. Umalis si elder mo para hayaan siyang magpakalma at maglinang. Sige po, iulat ko sa itaas. Sana'y maghanda kayo ng mabuti sa inyong kaisipan, banal na anak. Ngayon, puno siya ng puot. Junlin, sa pagkakataong ito, tiyak na kukunin ng banal na anak na ito ang iyong buhay. 3 buwan ang lumipas, sa sektang Suantian, tuktok ng Piao Miao, si Junlin ay komportabling nakaupo, naghihintay na pagsilbihan ng kanyang mga disipulo. Munting Hong, bigyan mo ako ng isang baso ng Lafite, 82. Magalang siyang sumagot, opo, Guruye. Maingat na isinalin ang alak. Guruye, inumin ninyo. Itinaas ni Junlin ang baso, tumikim. Very good. Pakiramdam ni Hong Tianye ay hindi na niya kaya. Nababaliw na naman ang taong ito. Talagang may sira na sa ulo ang taong ito. Kailan ba matatapos ang miserable kong buhay na ito? Kumanta si Junlin ng isang linya sa Ingalls, Never Gonna Give You Cup. Malamang, never gonna give you up tea ang ibig sabihin, pero copy ang nakasulat. Sa sandaling ito, ang system ay nag-anunsyo, ang pag-login ngayong araw ay na-refresh na. Nais ba ng host na mag-login? Sumang-ayon si Junlin. System update, binabati kita, host, sa malaking pagtaas ng iyong swerte. Natanggap ang sukdulang antas na sasakyan. Nang matanggap niya ang balitang ito, agad siyang nasiyahan. Ano? Sukdulang antas na sasakyan?
Ang baso ng alak na sawimpalad ay nahulog sa lupa na basag. Hindi naintindihan ni Hong Qianye kung ano ang nangyari, yumuko agad para humingi ng tawad. Alam na po ng disipulo ang pagkakamali. Pinaalalahanan ni Junlin ang system, linawin mong Anong uri ng sasakyan iyan? Nag-anunsyo ang system, ito ay isang kunpeng. Sa kasalukuyan, nasa batang yugto pa lang ito, ngunit nasa antas na rin ang Mahayana. Sana'y alagaan itong mabuti ng host. Ang kunpeng, isang sinaunang banal na hayop na may walang hangganang potensyal sa pag-unlad. Isa ito sa pinakamalalakas na nilalang sa sanlibutan, kayang lumipad ng malaya sa kalangitan at lumangway ng malaya sa karagatan. Labis na nasiyahan si Junlin, isang gwapong naglilinang na tulad ko, paano ako lalabas ng walang daladalang isang kahanga-hangang sasakyan. Isa pa, ang kunpeng ay isang banal na hayop na gusto ng lahat sa mga nobelang pantasya. At ngayon, makakasakay na ako rito. Makakapagyabang na ako sa labas. Sa isang tabi, kumunot ang noo ni Hong Qianye. Lintik. Mukhang hindi siya galit. Bakit nababaliw na naman ang taong ito? May maganda na naman kayang dumating sa kanya? Sa sandaling ito, pumasok si Munting Puti para mag-ulat, Guro, nakatanggap po ang pinuno ng sekta ng isang imbitasyon, pinapabigay po ni Munting Puti sa inyo. Tiningnan niya ang imbitasyon sa kanyang kamay. Imbitasyon sa piging mula sa ninuno ng pamilyang Jiang sa kontinente ng Ling. Narinig kong kararating lang mula sa pagsasarang paglilinang ang matandang iyon, nakalusot sa antas ng paglampas sa sakuna, yumanig sa buong silangang rehiyon. Ngunit ang pag-imbita sa sektang Xuantian sa piging sa ganitong mahalagang oras ay tila para magpakitang gilas, para patunayan ang dangal ng ninuno ng pamilyang Jiang. Inihayag ni Hong Qianye, ang ninuno ng pamilyang Jiang, matapos makalusot sa antas ng paglampas sa sakuna, ay nakakuha ng titulong huwad na engkantado. Bagamat hindi kasing husay ng tunay na engkantado, hindi rin siya isang taong kaya nating harapin. Dati, maraming kaaway ang sektang Xuantian. Sa pagkakataong itong pupunta sa piging, may panganib ba? Agad niyang itinanggi. Walang panganib. Sumama ka lang sa akin sa piging. Sa kanyang puso, mayroon siyang sariling plano. Napakagaling ng huwad na engkantado, hindi ba? Maniniwala ka bang ipapakita ko sa iyo kung ano ang pagkakaiba ng amo at alipin? Ay, nga pala, maipapakita ko rin ang aking sasakyan. System notification, isang bagong random na misyon ang na-activate. Dalhin ng host ang bagong sasakyan sa pamilyang Jiang para dumalo sa piging. Kung matagumpay na masindak ang lahat, makakatanggap ng espesyal na gantimpala. Lihim na natuwa si Junlin, system, tamang-tama ang dating ng misyon mo. Sabik na akong magyabang. Sa isang tabi, nag-aalalang nagtanong si Munting Puti, Guro, kailan po tayo aalis? Sumagot siya, ngayon na. Pakiramdam ni Hong Qianye ay may mali. Bakit napakakumpiyansa ng taong ito? Bahagyang pumitik ang kanyang kamay. Sa kalangitan, umihip ang hangin, nagtipon ang mga ulap. Ang kunpeng ay lumitaw. Ang ibang mga demonyong hayop ay kailangang mag-ingat sa banal na lakas nito. Ang mga naglilinang sa ibaba, nang makitang biglang dumilim ang langit, ay nagkagulo, lumabas para tingnan. Anong nangyayari? May demonyong hayop bang sumasalakay sa sekta? Pinuno ng sekta, ang bagay na iyan ay isang sukdulang antas na demonyong hayop sa antas ng Mahayana. Bakit ito lumitaw dito? Hindi kaya ipinadala ito ng paaralang yuhua? Nag-aalalang nag-utos si Yunyan, kahit saan pa ito galing, sa ganitong kritikal na oras, i-activate ang malaking pormasyon ng proteksyon ng sekta para sa akin. Ang malaking pormasyon ng proteksyon ng sektang Xuantian ay na-activate na. Tumingin si Hong Qianye sa harap, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Hindi kaya ito ni. Natakot si Munting Puti, pumikit ng mariin. Dumating na ang demonyo. Tanging si Junlin lang ang labis na nasiyahan. Hindi masama, hindi masama. Batang yugto pa lang, pero may ganito ng kapangyarihan. Baka kahit ang 18 nakatatanda noon ay hindi nito kalaban. Kung lalaki pa ito, mas magiging nakakatakot ang lakas nito. Nagdududang tiningnan siya ni Hong Qianye. Ang ganitong uri ng sinaunang banal na hayop, biglang sumalakay mula sa himpapawid sa sekta, pati ako ay madadamay. Sa oras na iyon, tiyak na patay ako. Sumigaw siya, nakikita mo ba? Ito ang karma mo.
Nang makitang lumipad si Junlin sa kalangitan, nataranta siyang naisip, hindi na ba mahalaga sa taong ito ang buhay niya? Bakit siya kusang sumusugod? Nakarating na si Junlin sa harap ng kunpeng. Hindi pa rin malinaw kay Hong Tianye ang intensyon niya. Ano ba talaga ang gustong gawin ng taong ito? Papunta na siya sa kamatayan tapos hihilahin pa tayo. Impossible ito. Nabigla siya nang makitang hinahaplos ni Junlin ang ulo ng kunpeng. Tuwang-tuwa siyang pinuri, napakabait mo. Tatawagin kitang ikon, ha? Mula ngayon, sumama ka na sa akin. Natakot si Yunyan na panganga. Hindi ako nagkakamali ng tingin, hindi ba? Si kapatid na iwinasiwas lang ang kamay, nasupil na niya ito. Nahulaan ni Dizu, mukhang ang demonyong hayop na iyon ay matagal nang kakilala ni kapatid na Mga Ginoo, ang demonyong hayop na ito ay kamukhang-kamukha ng nabasa ko sa mga aklat. Nakasulat doon na ang pangalan ng sinaunang banal na hayop na ito ay Kunpeng. Naalala ni Yunyan, kung gayon, naalala ko na rin. Ayon sa paglalarawan sa sinaunang aklat, kapag lumaki na ang Kunpeng, napakalaki ng katawan nito, kayang lunukin pati ang mga planeta, malayang naglalakbay sa sanlibutan. Ngunit ang Kunpeng na ito ay halatang mas malaki pa kaysa sa alamat. May sariling hula si Dizu. Sa tingin ko, dahil ang Kunpeng na ito ay nasa yugto pa lang ng itlog. Kung lalaki ito, hindi mailalarawan ang kapangyarihan nito. Noon lang nagsalita si Junlin, huwag kayong mag-alala, ito ang aking sasakyang Kunpeng. Ang impormasyong ito ay nagpatigagal sa kanila. Diyos ko! Ang sinaunang banal na hayop na ito ay sasakyan pala ni kapatid na Si kapatid na tunay ngang pati ang langit ay kumakalinga sa kanya. O marahil, ito talaga ang kanyang kapalaran. Lalong dumilim ang mukha ni Hong Tianye. Dati, sinabi ng pinakamaalam na engkantado sa Kunlun na ang lahing ito ng sinaunang banal na hayop ay matagal nang naubos. Pero ngayon, ang supling ng Kunpeng ay hindi lang biglang lumitaw, kusang loob pa itong naging sasakyan ni Junlin. Masyadong katawa-tawa. Bakit? Isang tamad na taong araw-gabing nalululong sa bisyo, bakit pati ang matandang langit ay kumakalinga sa kanya? Samantalang ako, isang naglilinang ng landas ng demonyo, dumaan sa hindi mabilang na hirap at pagtitiis, nagsikap maglinang, pero niyurakan niya ang aking danga sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumaba si Junlin, nagsalita, pinuno ng sekta, maghanda na tayong umalis. Kasama natin si Akon, huwag kayong mag-alala. Ngunit pakiramdam niya ay may kulang pa. Ginamit niya ang kanyang pamamaraan. Ayun na. Isang marangyang mansyon ang lumitaw sa likod ng Kunpeng. Ang layunin ni Junlin ay sakto. Para makahiga ako dyan. Pamilyar kayo niyan. Iyan ang bahay ko. Nag-anunsyo si Junlin, mga disipulo, halina kayo. Kailangan na nating umalis. Tuwang-tuwa si Munting Puti, sumang-ayon. Opo. Aakyat na po si Munting Puti. Kuya tinatawag tayo ni Guro para umakyat. Hanggang ngayon, galit pa rin si Hong Tianye. Inaamin kong napakalakas ng iyong malaking swerte, ngunit hindi ako naniniwalang yuyukod ako sa ilalim ng bubong ng iba habang buhay. Basta't magtitiis ako, maaga o huli, aagawin ko ang iyong swerte at gagawin itong akin. Basta't hindi sumusuko, lahat ay posible. Agad silang dinala palayo ng Kunpeng. Ang grupo ni Yunyan na naiwan ay nagtataka, nag-uusap. Nga pala, kapag pumunta si kapatid na sa bahay ni Jayang para dumalo sa piging, wala kayang mangyayari. Tutal, ang ninuno ng pamilyang Jayang ay isang engkantado. Ang taong iyon ay araw-araw nag-aalala sa lahat ng bagay. Si kapatid na kailan kaya niya tayo hindi pag-aalalahanin? Tama. Sa kabaligtaran, kung si kapatid na ay hindi gagawa ng gulo, magpapasalamat pa ako sa langit. Nagpatuloy si Yunyan, ang pamilyang Jayang ay gustong magpakitang gilas para takutin ang tigre, ngunit ang tigring ito ay kusang pumunta. Sa tingin ko, tiyak na magsisisi ang pamilyang Jayang na ito. Sa lumulutang na isla sa silangang rehiyon, kontinente ng Ling, sa lumulutang na isla ng pamilyang Jayang, ang mga talento mula sa iba't ibang lugar ay papasok na. Nag-uusap sila. Ang ninuno ng pamilyang Jayang ay umakyat sa antas ng huwad na engkantado, talagang nakaakit ng maraming pamilya. Mabuti na rin, mas maraming tao, mas karapat-dapat sa entablado ko. Sa loob ng pangunahing mansyon ng pamilyang Jayang, walang tigil ang panunuyo ng mga pamilya. Binabati kita. Binabati kita.
Ang pamilyang Jayang ay nagsilang ng isang huwad na engkantado. Sa susunod na 300,000 taon, poprotektahan ng huwad na engkantado ang pamilyang Jayang. Talagang naiinggit ako. Bakit mo nasabi iyan? Huwag mong isipin na huwad na engkantado lang siya ngayon, sa hinaharap, baka makalusot pa siya sa antas ng tunay na engkantado. Iyon ay isang nilalang na kayang mabuhay ng daan-daang libong taon. Binatang Jayang, sa tingin mo ba'y tama ang sinabi ko? Ang binatang Jayang ay ang panganay na apo ng pamilyang Jayang, hindi ba't mas mataas na ang kanyang katayuan ngayon? Huwag nang pag-usapan ang kontinente ng Ling, kahit sa buong silangang rehiyon, kaya niyang maghari. Sumagot si Tianyi, mga ginoo, masyado kayong mapagbigay. Huwag kayong mag-alala, lahat tayo ay pamilya. Tiyak na aalagaan ng pamilyang Jayang ang bawat isa sa inyo. May naalala. Nga pala, hindi ko alam kung ang pamilyang Jayang ay nagpadala ng imbitasyon sa sektang Suantean. Excited na sumagot si Tianyi, iyon ay natural. Hindi ko lang alam kung mga ngahas bang magpadala ng tao ang sektang Suantean. Huwag lang silang pipili ng isang walang pangalan para dumihan ang aking pamilyang Jayang, kung hindi, kahit sa pintuan ay huwag silang umasang makapasok. May nag-aalalang nagtanong, paano kung si Junlin mismo ang pumunta? Malamig siyang ngumiti. Kung gayon, hayaan siyang pumunta, isang hamak na taga-probinsya, para malaman niya kung ano ang pundasyon ng ating pamilyang Jayang sa kontinente ng Ling. Lahat ng mga pamilya ay sumang-ayon. Si binatang Jayang ay talagang dominante. Bagamat si Junlin ay isang venerable, kapag nakita niya ang ating binatang Jayang, kailangan niyang maging masunurin at mag-alok ng alak. Tama. Tutal, ang ninuno ni binatang Jayang ay isang huwad na engkantado. Gaano man kalakas ang isang venerable, paano siya maikukumpara sa isang huwad na engkantado? Ang mga papuring ito ay nagpalaki ng kanyang ulo. Junlin, sikat ka, ano ngayon? Sa harap ng binatang ito, kahit dragon ay kailangang umurong. Biglang may sumigaw, Diyos ko. Ano iyon sa dako roon? Sa mataas na kalangitan, ang kunpeng, dala ang isang buong mansyon, ay maringal na lumilipad, na parang isang bundok na lumulutang sa himpapawid. Ang kapangyarihan nito ay rumaragasa sa apat na direksyon, na parang bigat ng langit na bumabagsak, na nagdulot ng biglaang tensyon at pagkakasakal sa paligid, walang nangahas huminga ng malakas. Lahat ng mga pamilya sa ibaba ay nabigla. Ito. Anong uri ng demonyong hayop ito? Nararamdaman ko pati ang aura ng isang venerable. Hindi kaya ito ang kunpeng? Ngunit ang sinaunang banal na hayop ay matagal nang nawala. Binatang Jayang, may isang dakilang nilalang na nakasakay sa kunpeng para dumalo sa piging. Ang paglitaw ng kunpeng ay isang magandang pangitain. Diyos ko po! Ang paggawa ng isang sukdulang antas na banal na hayop bilang sasakyan, ang biyayang ito ay napakalaki. Hindi katakatakang ang ninuno ng pamilyang Jayang ay may relasyon pa sa ganoong kadakilang nilalang. Inangkin ni Tianyi. Ah, tama. Ang bisitang ito ay may relasyon sa aming ninuno. Ikinuwento ng aking mga magulang na noong ipinanganak ako, espesyal siyang lumitaw para kunin ako bilang ampong anak. Ngunit kalaunan, naramdaman ng aking mga magulang na masyadong malaki ang karma na ito, kaya tinanggihan nila ang kanyang alok. Ngayong iniisip ko, talagang nakakapanghinayang. Napabulalas ang ibang mga pamilya. May ganoon palang pangyayari? Hindi katakatakang ang pamilyang Jayang. Kung gayon, hindi ko alam kung sino ba talaga ang dakilang nilalang na ito. Nagsalita si Tianyi, maaari ko bang itanong kung sinong kaibigan sa Dao mula sa malayong lugar ang dumalo sa piging? Ang pabor na ito, tatanggapin ko po. Nagpakilala si Junlin, ang dumating ay si Junlin ng sektang Suantian. Ang mga tao sa ibaba ay napangiwi na parang unggoy, sumigaw, siya pala si Junlin. Sa labas, sinasabing ang sektang Suantian ay isang sinaunang sekta. Dati, nagdududa pa ako, pero ngayon, naniniwala na ako. Pati ang kunpeng ay ginawang sasakyan, nagpapatunay kung gaano kalakas ang kanilang pundasyon. Pati si Tianyi ay hindi makapaniwala. Ito. Paanong siya ito? May nagdududang nagtanong sa kanya, binatang Jayang, hindi ba't sinabi ninyo? Madilim na nagtanong si Tianyi, ano ang sinabi ng binatang ito? Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti bago kumilos. Naintindihan agad ng lahat. Wala po. Walang sinabi si binatang Jayang. Wala rin kaming narinig.
Sa kanilang puso, nagmumura sila. Ang kapal ng mukha ng taong ito. Ang ninuno ng pamilyang Jiang, nasa maagang yugto ng antas ng paglampas sa sakuna, ay lumitaw para batiin siya. Hindi ko inaasahan na ang taong kayang kontrolin ang Kunpeng ay isang nakababatang henerasyon mula sa sektang Suantayan. Ang mga tao sa ibaba ay magalang na yumukod. Pagpupugay sa ninuno. Ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna ay matamang nakatingin sa Kunpeng sa harap niya. Naisip niya, ang ganitong uri ng banal na hayop kung makukuha ito ng pamilyang Jiang. Kung hindi lang dahil sa kamakailang pagpapakitang gilas ng sektang Suantayan na yumanig sa silangang rehiyon at sa pinagmulan ng Kunpeng na ito, gusto ko na rin itong agawin. Magalang siyang tinanggap. Siya pala si Venerable Ye. Ang inyong pagdating ay tunay na isang karangalan para sa aming pamilyang Jiang. System notification, binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, ang bilis ng otomatikong paglilinang ng lahat ng pamamaraan at banal na kapangyarihan ay tataas ng 50 beses. Natuwa si Junlin, hindi masama, hindi ba? Mukhang napakaganda talagang magkaroon ng sasakyan, kahit ang huwad na engkantado ay kailangang magbigay ng kaunting respeto. Makatuwiran din ang gantimpalang ito, hindi ba? Sumagot siya, siye, sa ngalan ng sektang Suantian, ay binabati kayo sa inyong paglusot sa antas ng paglampas sa sakuna. Magalang siyang inanyayahan papasok ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Halika! Pagpasok pa lang, si Junlin na agad ang sentro ng atensyon. Sinabi ng mga mabahong monghe sa kontinente ng Buddha na siya ang matandang demonyong maputi ang buhok, pero ngayong nakita ko siya, mukha siyang napakagwapo, hindi naman nakakatakot tulad ng mga tsismis. Tingnan ninyo! Ang lalaking nakapulang damit sa tabi niya ay ang pangunahing disipulo ni Junlin. Tinatawag siyang Hong Xianzi sa labas. At mayroon pang munting bata na hindi makita ang mukha, pero siguradong napaka-cute din. Mukhang hindi naman siya masamang tao tulad ng mga tsismis. Nang makita ni Munting Puti ang masasarap na pagkain, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang daming masasarap na pagkain. Kuya Hong, tingnan mo. Sinunod siya ni Junlin, Munting Puti, kung gusto mong kumain, kumain ka lang. Sumugod si Munting Puti sa mesa ng pagkain. Talaga po? Kung gayon, hindi na po magpapakipot si Munting Puti. Mukhang palakaibigan si Tianyi, lumapit para makipagkilala. Kapatid na Ye, matagal na tayong hindi nagkikita. Naisip ni Junlin, sino ba ang batang ito? Close ba kami? Nagpakilala siya. Ako po ang binatang guro ng pamilyang Jiang, direktang kaanak ng ninuno ng pamilyang Jiang. Medyo nainis si Junlin sa kanyang puso. Ano ba ang pinagsasabi ng taong ito? Mayabang pa rin siyang nagsabi, ayos lang, hindi pa huli para magkakilala tayo ngayon. Malamig siyang sumagot, wala kang pakialam, gago. Nang makitang malamig siyang pinapansin ni Junlin, sa wakas ay hindi na niya napigilan, sumigaw, ako ang binatang guro ng pamilyang Jiang. Ako ang magmamana ng pagiging pinuno ng pamilyang Jiang sa hinaharap. Ang aming ninuno ay isang huwad na engkantado. Isang hamak na taga-probinsyang tulad mo, nangangahas kang maging bastos sa akin. Bakit mo ginagawa iyan? Sa harap ng mapanuring tingin ng ibang mga pamilya, sumigaw si Tianyi, anong tinitingin-tingin ninyo? Napansin niya si Hong Qianye. Ito ang sukdulang henyo na tumalo sa banal na anak ng paaralang yuhwa. Napakaganda. Ang kanyang mukha at tindig, kumpara sa mga babaeng mukhang bulaklak na kasama ko, ay hindi maikukumpara. Ako, ang binatang ito, ay mapagmahal at malaya, napakaraming babaeng naglilinang ang nahuhumaling sa akin, hindi makatakas. Naniniwala akong basta't lumapit ako, gamit ang aking kaakit-akit na personalidad, makukuha ko siya. Sa oras na iyon, magagamit ko siya para kontrolin si Junlin. Nang makitang nakatingin si Hong Qianye sa mga bulaklak, lumapit siya para makipagkilala. Gusto ni Hong Xianzi ang mga bulaklak. Ang bulaklak na ito ay tinatawag na alak ng kamelya. Ito ang pinakaangkop na bulaklak para pagmasdan, napakabihira. 6 na piraso lang ang nakolekta ng aking pamilyang Jiang. Ngunit kung gusto ni Hong Xianzi, kunin mo na. Ito rin ay kaunting tanda ng aking paggalang. Nainis si Hong Qianye, naisip ang tangang ito. Sa gitnang rehiyon, ang bulaklak na ito ay tinatawag na bituin, maaaring gamitin para gumawa ng tableta na nagpapalakas ng lakas ng isip. Ito ay isang dekalidad na materyales, hindi marami, pero ginagamit niya ito para ilagay sa florera.
Tunay ngang isang taga-probinsya. Nakipag-usap si Tianyi. Hong Xianzi, bakit? Hindi mo gusto ang bulaklak na ito? Pinutol siya. Huwag mo akong tawaging Xianzi. Ako ay lalaki. Hindi siya naniwala. Hong Xianzi, napakabiro mo naman. Mayroon kang ganyang kagandang katawan, marunong ka pang magbiro. O baka gusto mong sumama sa akin sa aking silid para magpalitan ng kaalaman sa paglilinang. Naglabas na nakamamatay na aura si Hong Tianye, nagbanta, kung manggugulo ka pa sa akin, mamamatay ka. Natigilan si Tianyi, tumulo ang pawis sa kanyang pisngi. Anong eksena ito? Ang malakas na aura ni Hong Tianye ay nagpanginig sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya, sa harap ng malabong pulang anino na iyon, kahit ang huwad na engkantadong ninuno ng pamilyang Jiang ay parang isang langgam lang. Dahil sa takot, nawalan siya ng kontrol, may mga basang marka na sa ilalim ng kanyang paa. Nang makitang lumuhod si Tianyi, ang iba ay nakahinga ng maluwag. Diyos ko! Nabaliw na si binatang Jiang. Lumuhod pa siya sa harap ni Hong Xianzi. Ito ba ang pinakabagong paraan ng panliligaw ngayon? Sa likuran, napahiya ang kanyang ama. Lumapit siya at sinampal ito. Walang kwentang ito. Nautal si Tianyi, ama anakti. Lumingon siya kay Hong Tianye, umamin ng kasalanan. Hong Xianzi, kasalanan ko pong hindi ko nadisiplina ng maayos ang aking anak. Sumigaw siyang muli, ako ay lalaki. Nagulat ang pinuno ng pamilyang Jiang. Lalaki. Pagtinging mabuti, matangkad at tuwid ang tindig, ngunit kulang sa kagandahan ng isang babae. Ang ibabang bahagi ng katawan ay matatag na parang haligi, baka hindi mahilig magsuot ng palda. Siguro nagkamali ako ng pagtukoy ng kasarian. Ako rin naman talaga di. Namula siya, sumigaw, paano ako magkakamali? Hong Xianzi, napakabiro mo naman. Muling sumiklab ang galit mula kay Hong Tianye. Sumimangot siya, nangahas kayong paglaruan ako ng paulit-ulit. Gusto niyo bang mamatay? Sa tamang sandali, sumugod si Munting Puti, tinawag siya. Kuya Hong. Pinapabigay ni Guro kay Munting Puti ito sa iyo. Kuya, subukan mo, napakasarap. Nainis si Hong Tianye, naisip, mababaliw na ako. Sino ba ang nagsabing hindi sapat ang lakas ko? Hindi lang ako pinipigilan ng lintik na Junlin na iyon, pati na rin ang lakas ng huwad na engkantadong ninuno ng pamilyang Jiang ay isang bagay na hindi ko kayang labanan ngayon. Nang marinig ng pinuno ng pamilyang Jiang ang tawag na iyon, naintindihan niya. Ah, si Hong Xianzi pala. Ay, hindi, si binatang Hong pala ay lalaki. Napakawalang galang. Nainis si Hong Tianye, inagaw ang sisidlan ng alak sa kamay ni Munting Puti. Lumapit ito sa mesa ng alak, kumuha ng isa pang sisidlan. Gusto rin ni Munting Puti na tumikim pa. Pagtingin sa maliit na si Munting Puti na itinataas ang sisidlan ng alak, lumalagok ng malakas hanggang sa mahulog ang kanyang hood. Ang mga panauhin sa paligid ay nanlaki ang mga mata. Diyos ko, ano ito? Ito ba ang kakaibang hilig ng matandang demonyong maputi ang buhok? Napaka-espesyal. Nahihiyang lumapit si Junlin, marahang pinaalalahanan, Munting Puti, mag-ingat ka nga. Huwag mong hayaang mahulog ang iyong hood, baka mapagkamalan na naman ang iyong guro. Masigla siyang nagsabi, ang sarap. Si Junlin, sa harap ng kanilang mapanuring tingin, ay kalmado pa rin. Halika, Munting Puti, doon tayo kumain ng merienda. Sumagot ito, opo, guro. Si Tianyi, matapos mapahiya, ay galit na bumalik sa likod bahay. Dalhin ninyo rito ang ilang babae para sa binatang ito. Ngayon, gusto ng binatang ito. Sumunod ang bantay, opo. Nainis siyang naisip, Junlin, sinakyan mo ang kunpeng para yurakan ang dangal ng aking pamilyang Jiang. Ininsulto mo ako na parang langgam sa harap ng lahat. Pati na ang disipulo mo. Hinding-hindi ko kayo patatawarin. Kailangan mong makita mismo ang iyong disipulo na maging tinadtad na karne. Ang sektang Xuantian ay magiging abo. Sa sandaling ito, isang misteryosong tao ang lumitaw sa likuran niya. Madilim siyang lumapit sa kanila. Si Hong Tianye ay nakatago sa isang sulok sa likuran niya, lihim na nagmamasid. Napakabigat ng pagnanasang pumatay. Mukhang may magandang palabas. Umupo si Tianyi sa upuan sa likod bahay, nag-utos, ang babaeng gusto ko, bakit hindi pa dumarating? Nautal na napabulalas ang babaeng katulong sa tabi, papatawad po, binatang gurod.
Lalo siyang nainis. Isang grupo ng mga walang kwenta. Nangangahas kayong paghintayin ang binatang ito. Agad kumilos ang misteryosong tao. Isang espada ang iwinasiwas niya. Tanging nakasigaw lang si Tayani habang yakap ang ulo. Sino? Ang espada ng taong iyon ay hindi tumalab ng tumama sa kanya. Itinulak siya papalayo. Napagtanto niya, hindi ko inaasahan na ang batang walang modong ito ay mayroon palang mataas na antas na lihim na kayamanan para sa proteksyon. Nasayang ang magandang pagkakataon. Sumigaw ng malakas si Tayani, ang lakas ng loob mo. Sa pamilyang Jayang pa, nangahas kang patagong atakihin ang binatang ito. Agad dumating ang mga bantay sa mansyon, pinalibutan ang misteryosong tao. May salarin. Protektahan ninyo ang binatang guro. Lihim siyang nagplano. Ang bilis. Kailangan kong magmadali bago dumami ang tao. Basta't mapatay ko ang hayop na ito, kahit hindi na ako muling maisilang, ano naman? Dugong alay sa kunang paglipol. Isang espada na pumupunit sa langit ang iwinasiwas ni Tayani. Sumigaw siya, mamatay ka na. Labis na natakot si Tayani. Ang asong baliw na ito. Sinusunog pa niya ang kanyang dugong enerhiya. Gusto ba niyang mamatay kaming dalawa? Pigilan ninyo siya. Ang kapangyarihan ng misteryosong tao ay hindi kayang pigilan ng sinuman. Ang mga bantay isa-isa ay nalipol. Nawalan ng proteksyon si Tayani at nawalan siya ng isang braso. Masakit siyang sumigaw, nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga tao? Bilisan ninyo, pigilan ninyo siya. Nanghihinayang siyang naisip, lintik. Ang mga atake ay naharang na ng bawat isa, mahigit kalahati na. Isang hiwa na lang, kaya ko na. Pagkatapos, nagpatuloy siyang sumugod. Sino mang humarang sa akin ay mamamatay. Kahit anong mangyari, ngayon, kailangan kitang patayin. Natatakot na nagmakaawa si Tayani, Ginoo, sino ka ba talaga? Hindi ka naman ginalaw ng binatang ito. Bakit mo ako hinahabol para patayin? Iwinasiwas ng taong iyon ang espada pababa. Ang mga kasalanang ginawa mo sa buhay na ito, hindi mo kayang hugasan. Mamatay ka na. Sa wakas, marahil ay hindi na nakatakas si Tayani sa kanyang kapalaran. Isang bantay ang nakatakas palabas, humingi ng tulong. Masama. Sa likod bahay, may salarin na gustong patayin si binatang Jayang. Sinusubukan siyang pigilan ng mga bantay ng pamilyang Jayang. Ang iba, nang marinig ito, ay natigilan, napabulalas, naku. Totoo ba o hindi? Halikayo, tingnan natin. Bumulong si Junlin sa katabi, Munting Hong, hindi kaya natuklasan mo na ito kanina pa? Sumagot siya, guro, hula lang po ng disipulo. Agad bumunta si Junlin para makipag-usisa, tutal, nainip din siya. Dalhin mo si kapatid na bae, pumunta kayo roon para tingnan. Opo. Kumunot ang noo ni Hong Tianye, tiningnan si Munting Puti na lasing na lasing. Gusto pa ni Munting Puti uminom. Gusto pa uminom. Sa sandaling napakahalaga, ang espada ng taong iyon ay naharang na. Madilim na sinabi ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna, ang lakas ng loob mong daga ka. Nangahas ka pang gumawa ng gulo sa aking pamilyang Jayang. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo? Nakasakal ang lieg, idiniin sa lupa, matigas pa rin ang kanyang bibig. Sino ang nagpadala sa akin? Ang hayop na ito ay napakaraming kasalanan, hindi ka tanggap-tanggap sa langit. Sayang lang at kumilos ka na, kung hindi, tiyak na papatayin ko siya. Lumingon ang matanda, nagtanong, Tianyi, kilala mo ba siya? Itinanggi niya. Ninuno, isa siyang baliw. Hindi ko talaga siya kilala. Nasipa ng kabayo ang ulo niya, kaya may sakit siya. Gusto lang niya akong patayin para tumigil. Galit na sumigaw ang taong iyon, hindi kilala? Makinig kang mabuti. Ang iyong lolo, hindi nagpapalit ng pangalan kapag naglalakad, hindi nagpapalit ng apelyido kapag nakaupo. Wujay. Ang mga kararating lang para makipag-usisa ay agad nakilala. Ano? Wujay. Siya pala ang demonyong espada na si Wujay. May isang mausisang nagtanong, napakalakas ba ng demonyong espada? Nakatanggap siya ng maraming sagot. Siyempre. Ang kanyang pamamaraan sa espada ay mabilis at tumpak. Walang anumang patakaran sa kanyang pagkilos. Basta't makakita siya ng taong hindi niya gusto, hugutin niya agad ang espada at papatayin. Tama.
May isang panahon pa nga na naglibot siya sa kontinente ng yun para hanapin ang mga eksperto para sanain ang kanyang espada. Ang mga taong iyon, nang matagpuan, ay puro hiwa ang katawan na nagdulot ng takot sa lahat ng naglilinang sa kontinente ng yun. Hindi ko lang inaasahan na ang taong ito ay pupunta pa sa pamilyang Jayang para patayin ang binatang guro. Sumigaw ng malakas ang pinuno ng pamilyang Jayang, lintik. Ang imbitasyon ng aming pamilyang Jayang, paanong napunta sa kamay ng isang naglilinang ng landas ng demonyo? Pinutol siya ni Wujay, huwag ka nang sumigaw. Ako ang kumuha niyan sa asawa niya. Malamang kumuha niyan o nagnakaw niyan ang ibig sabihin, hindi asawad. Nagtanong si Tianyi, wala tayong alitan, bakit mo ipagsasapalaran ang iyong buhay para patayin ako? Narinig ito ni Wujay, tumawa. Walang alitan? Ang kapatid ko ay namatay sa iyong mga kamay. Nang marinig ito ni Tianyi, natigilan siya. Ang kapatid mo di. Ikinuwento niya, ang kapatid ko, si Xiao Fei ang pangalan. Mula pagkabata, magkasama na kaming nabubuhay. Paglaki namin, kaming magkapatid ay sabay na naglilinang at naglalakbay sa silangang rehiyon. Noong taong iyon, nakalusot ang kapatid ko sa antas ng ginintuang ubod, kaya binalak niyang pumunta sa kontinente ng Ling para maglibot, sinabing gusto niyang makita ang pinakamagandang dagat ng mga bulaklak sa silangang rehiyon. Ngunit noong panahong iyon, nakakuha ako ng pagkakataon, nalulong sa paglilinang ng pamamaraan sa espada, kaya hindi ko siya nasamahan. Ang resulta, ilang buwan lang ang lumipas, ang medalyong jade na iniwan niya sa akin ay nabasag, kaya nalaman kong may nangyari sa kanya sa kontinente ng Ling. Agad akong pumunta sa kontinente ng Ling. Sa daan, nagtanong-tanong ako sa maraming mapagkukunan, halos maubos ang aking yaman, bago ko nalaman na ang kapatid ko ay nakipag-away sa mga tao sa lasinggang inkantadong gusali sa lungsod ng Anyang. Pagkatapos ay dinakip ng mga bantay ng inyong pamilyang Jayang, at mula noon ay hindi na nakita. Lahat ng tao sa lungsod ng Anyang ay alam na ang binatang guro ng pamilyang Jayang ay napakahilig sa babae. May mga tsismis pa nga na lihim kang naglilinang ng masamang pamamaraan na nag-aalaga ng yin para palakasin ang yang. Kaya maraming inosenteng babaeng naglilinang ang pinahirapan mo hanggang mamatay. Isa pa, ang kapatid ko ay isang naglilinang sa antas ng ginintuang ubod, tiyak na nahulog siya sa kamay ng demonyong tulad mo. Hindi ko mailarawan kung anong uri ng pagpapahirap ang dinanas ng kapatid ko bago siya mamatay. Mula noon, nanumpa akong kailangan kong maghiganti, kahit gaano pa kalaki ang halaga. Kaya, baliw akong naglinang, hinanap ka, nagsanay at sa wakas ay nakalusot sa antas ng pagsasanib katawan. Ngunit nang magsimula akong maghanap ng pagkakataong maghiganti, natuklasan kong sa tuwing lalabas ka, may isang grupo ng malalakas na bantay na kasunod mo. Kung susubukan kong kumilos, tiyak na mabibigo ako. Kaya, nagtago lang ako, walang tigil na naghahanap ng pagkakataon. Ang piging na inorganisa ninyo sa pamilyang Jayang sa pagkakataong ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ka. Sabi nga sa kasabihan, ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas, kaya kikilos ako laban sa iyo mismo sa teritoryo ng pamilyang Jayang. Dahil iyon ang as na pinakakampante ka, mas mataas din ang tsansa kong magtagumpay. Ngunit hindi ko inaasahan, napakatigas ng buhay mo, hayop ka. Napakahirap mong patayin. Kaunti na lang. Kaunti na lang sana. Nang marinig ito ni Tianyi, bumulong, lasinggang inkantadong gusali. Xiao Fei. Iyon pala. Naalala ko na. Ang matapang na batang iyon, kapatid mo pala. Ang mga babaeng naglilinang na dumaan sa aking mga kamay ay hindi mabilang, karamihan ay limot ko na, ngunit palaging may ilang babaeng naglilinang na nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Kahit pagkatapos ng maraming taon ay sulit pa ring alalahanin. At ang kapatid mo ay isa sa kanila. Naaalala ko siyang mabuti, napakainit ng kanyang katawan, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ugali ay parang paputok, konting-konti lang, sumasabog na. Namula sa puot ang mga mata ni Wujay. Naalala niya noong araw na iyon, inaya siya ng kanyang kapatid, Kuya, huwag ka nang magsanay ng espada, makipaglaro ka na lang sa akin. Walang pakundangang nagpatuloy sa pagyayabang si Tianyi. Ngunit ang ganitong uri ng babae, mas masarap kapag napapasuko. Ikinuwento niya, noong panahong iyon, nasa gusaling lila ng inkantado ako, nakikipag-usap sa kanya. Ang resulta, hindi siya marunong makisama, kaya pinadala ko siya sa kanyang silid.
Ngunit ang kanyang reaksyon noon ay sukdulan ang galit, nangahas pa siyang murahin ako. Ngunit pagkatapos kong gawin ang bagay na iyon, hindi siya tumigil sa pag-iyak at pagmamakaawa. Ang mga salitang iyon ay napakasarap pakinggan. Ang babaeng kabayong iyon ay talagang mabangis, ngunit sa aking mga kamay, sa wakas ay naging masunurin, hinayaan akong sakyan siya kahit kailan ko gusto. Hindi na makatiis si Bujay. Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magsalita. Ikinuwento pa rin niya ito na parang isang tagumpay. Pinahirapan ko siya ng 3 araw at 3 gabi, hanggang sa maubos ang kanyang antas ng paglilinang, magulo ang kanyang isip, na nagdulot sa akin ng labis na pagkainip, kaya madali ko siyang pinatay. Tutal, ang paraan ng pagpatay ko sa kanya ay napakaawa na. Wujay, napakabuti mo sa iyong kapatid, hindi ka ba marunong magpasalamat sa akin? Halos mapasok na sa demonyo si Wujay. Hayop ka! Ikaw ay isang hayop na dapat hiwain ng 1,000 beses. Bakit ang isang taong tulad mo ay hindi namamatay? Bakit nabubuhay ka pa sa mundo? Kailangan kitang patayin. Papatayin kita. Alam ng pinuno ng pamilyang Jayang na malapit nang mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sumigaw siya, hayop. Pagkatapos, naglatag ng pormasyon. Nang hina si Wujay, tinamaan ng isang palad, malubha siyang nasugatan, halos mamatay. Nang makitang dehado si Wujay, hinamak siya ng matanda. Sasabihin ko sa iyo, isa ka lang naglilinang ng landas ng demonyo. Ang iyong kapatid, ginawang sisidla ni Tianyi, sa buhay na ito, maituturing na ring pagbabayad sala. Isa pa, ang hamak na buhay ng iyong kapatid, bakit mo papatayin ang kili ng aming pamilyang Jayang? Kung iyon lang, si Li Wujay, dapat ka nang mamatay. Umalis ka. Dalhin mo ang hayop na ito para samahan ang kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Wujay, puno ng puot na nagmura, hindi ka karapat-dapat. Isa ka ring matandang hayop. Putang ina. Walang tigil na ininsulto ni Tianyi. Ang kapatid mo, namatay sa aking mga kamay, iyon ay isang karangalan para sa kanya. Ikaw naman, isang hamak na naglilinang ng landas ng demonyo, pinatay ng iba, karapat-dapat ka bang magsalita rito? Ang iba ay sumang-ayon. Wujay, ang iyong kapatid, pinabora ng binatang guro, kahit mamatay, sulit na. Huwag kang makinabang pero hindi marunong makisama. Nawalan ka lang ng isang kapatid, pero ang binatang guro ko, nawalan ng isang braso. Nakikita mo ba? Sino ang tama, sino ang mali, alam na ng lahat. Ang kanilang kalupitan ay nagpatahimik kay Wujay. Kakayodi. Nasaksihan ni Junlin ang lahat. Isang taong buong puso at kaluluwang naghihiganti para sa kanyang kapatid, isang taong baliw na naglilinang, ay pinaratangang isang naglilinang ng landas ng demonyo. Isa pa, isang binatang guro na may marangal na pamilya, hindi inaasahang lihim na gumagawa ng maruruming bagay sa likuran, tapos nagpapanggap pang isang matuwid na naglilinang. Tunay ngang katawa-tawa. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ang sistem ng isang balita, binabati kita, host, sa pag-activate ng opsyonal na misyon. Opsyon 1. Lumabas ang host para protektahan si Wujay at kunin siyang disipulo, hayaang si Elder Jayang mismo ang tumapos kay Tianyi. Pagkatapos makumpleto ang gawain, kailangang magpasalamat pa ang ninuno ng pamilyang Jayang sa host at gantimpalaan siya ng isang sukdulang pamamaraan sa kamao, ang banal na kamao ng pakikipaglaban. Opsyon 2. Piliin ang host na manahimik sa harap ng kawalang katarungan at gagantimpalaan ng 1-0 mababang antas na kristal na espiritu. Itinaas ni Junlin ang gitnang daliri, nagmura sa isip. 10 mababang antas na kristal na espiritu. Napakalaking pera, hindi maubos. Talagang hindi maubos. Putang ina ng buong pamilya mo, system. Nagbibigay ka ba ng limo sa pulubi? Ang paggawa ng ganitong kalokohan, ang una lang ang mapipili. Madali pa. Pero wala naman talaga akong balak kumilos, masyado lang mahigpit ang kondisyong ito. Pilitin ang ninuno ng pamilyang Jayang na kusang loob na patayin si Tianyi, tapos magpapasalamat pa sa aking kabutihan. Anong uri ng pamamaraan ito? Itinutok ni Tianyi ang espada kay Wujay. Tapos na ang lahat? Sa susunod na buhay, tandaan mong mabuti. Nagagalak siyang naghahandang tapusin ang buhay ng isang inosenteng tao, ngunit ang espadang ito ay pinigilan ni Junlin. Natakot si Tianyi, umatras. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Anong nangyayari?
Ang iba ay medyo mausisa. Gusto ng sektang Suantian na protektahan ang demonyong si Wujay. Siya ay isang naglilinang ng landas ng demonyo. Ano ang halaga niyan? Ang problema, ito ang teritoryo ng pamilyang Jiang. Ang paggawa nito ay hindi ba't pagsampal sa mukha ng pamilyang Jiang? Nagsalita ang pinuno ng pamilyang Jiang, Venerable Ye, ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit mo pinipigilan si Tian Yi na patayin ang demonyong naglilinang na ito? Kaswal siyang nagsabi, bigla akong nagka-interes, nagpa siya akong kunin ang taong ito bilang disipulo. Sinumang mga has na galawin siya ay ginagalaw ako. Lahat ng nakarinig ng mga salitang ito ay nabigla. Baliw ba ang taong ito? Nangahas siyang magsalita ng ganyan? Mausisang nagtanong si Wujay, nakakatanda, kayo po. Alam kong ang nakatatanda ay isang taong kamakailan lang sumikat sa buong silangang rehiyon, ngunit bakit ninyo ipagsasapalaran ang pakikipag-away sa buong mundo para kunin akong disipulo? Nagsalita na ang ninuno ng pamilyang Jiang. Junlin, naisip mo na ba ang kahihinatnan? Kung aalis ka ngayon, maaari kong ituring na walang nangyari. Taos pusong pinayuhan siya ni Wujay, nakakatanda, umalis na po kayo. Ang kabutihan ninyo, tatanggapin ko po. Sa susunod na buhay, kung may pagkakataon, handa akong maging inyong kabayo. Sa tabi, lihim na sinisi ni Hong Qianye. Bagamat sang-ayon din ako sa taong ito, ang pagsasapanganib ng buhay para sa isang estranghero ay sukdulang katangahan. Nakasanayan na niyang ituro siya. Munting Hong, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ka pa ba tatayo sa panig ng iyong guro para protektahan ang iyong bagong kapatid na disipulo? Walang magawang lumapit si Hong Qianye. Sige po, guro. Sa kanyang puso, binura niya siya ng husto. Minumura ko ang iyong mga ninuno. Ano ba ang ginagawa mo? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Naglabas ng pagnanasang pumatay ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Sumigaw, kayong magguro, talagang minamaliit ninyo ang aking pamilyang Jiang. Isang malakas na lakas espiritual ang lumabas, bumalot sa buong mansyon. Natuklasan ni Hong Qianye na ang lakas mahika sa kanyang katawan ay hindi na dumadaloy. Pati si Munting Puti ay nahimasmasan na sa kalasingan. Lintik! Ito ba ang pagkakaiba? Anong nangyayari? Ayoko nang uminom. Ayoko na. Naghahantay si Junlin tama. Ganyan nga. Bilisan mo, kumilos ka na laban sa akin. Bagamat hindi ko pa masyadong naiintindihan ang misyon, basta't umangat muna ang antas, kumita muna. Biglang isang malakas na aura ang lumabas, na nagpaingat sa nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Sino iyon? Naisip niya, bagamat ako ay isang huwad na engkantado, mas malakas pa ang aura ng taong iyon kaysa sa akin. Hindi kaya may kakampi pa si Junlin? Sa di kalayuan, may sumigaw na saan si Junlin? Sumagot siya, sinong aso ang tumatahol? Ang anyo ng taong iyon ay maringgal sa gitna ng himpapawid. Ang buong katawan ay nagliliwanag sa maningning na liwanag ng 10 direksyon ng mga Buddha. Nas blinded ng liwanag na iyon ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Maaari ko bang itanong kung sinong kaibigan sa dao mula sa ang direksyon? Naisip niya, nahirapan akong makalusot sa antas ng huwad na engkantado, kaya nag-organisa ako ng piging na ito para mag-isa kong angkinin ang karangalan, makatanggap ng paghanga mula sa lahat ng direksyon. Ang resulta, lumitaw ang isang mas malakas na eksperto, inagaw ang lahat ng aking karangalan. Nagsaut ng salaming pang-araw si Junlin, sumigaw, sino ba talaga ang nagyayabang dyan? Nagpakilala ang taong iyon. Ako ay mula sa paaralang Yuhua, pangalang Dao ay Juyang. Ang mga tao sa ibaba ay humanga. Kilala ko ang taong ito. Siya ay tinaguri ang venerable na may pinakamalakas na kapangyarihan sa paaralang Yuhua. Narinig kong guro pa siya ng banal na anak ng paaralang Yuhua. Nasira ang pusong dao ng banal na anak, 18 nakatatanda ang napatay, paanong makakaupo pa siya ng tahimik? Ngayon, pumunta siya rito, mukhang personal siyang kikilos. Si Junlin, mukhang mapapahamak na. Nakahinga ng maluwag ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Hindi ko inaasahan, ang dumating ay hindi tulong, kundi kaaway. Ang Junlin na ito ng sektang Suantian ay talagang humuhukay ng sarili niyang libingan. Mukhang hindi ko na kailangang personal na kumilos, dahil ngayon, mamamatay siya rito. Ibinigay niya ang entablado sa iba.
Nandito si Junlin, kaibigan sa Dao, gawin mo na ang iyong personal na bagay. Mayabang siyang nagtanong, kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa iyo kapag kumikilos ako? Itinaas ni Junlin ang gitnang daliri, tinawag si Juyang. Binatang guro, nandito ako. Ano ang gagawin mo? Sa likuran, walang magawa si Hong Tianye. Guro, ikaw di. Lihim siyang napabuntong hininga. Hindi ba niya talaga alam ang pagkakaiba ng engkantado at siya? Agad sumugod si Juyang kay Junlin. Nagpatuloy sa pang-insulto si Junlin, asong tumatahol, ano ang sinasabi mo? Tinatanong kita ulit, asong tumatahol, ano ang tinatanong mo? Hindi niya napigilan ang galit, nag-ipon ng malaking tunay na enerhiya na naging isang bola. Lintik! Ngayon, mamatay ka na para sa akin. Ang bola ng araw na sumisira ay naglabas ng isang higanting nagliliyab na bola na bumagsak. Natakot si Hong Tianye, sumigaw, tapos na. Ang paligid ay nasilyuhan na. Kailangan ko bang mamatay kasama ang hayop na ito? Hindi gaanong natakot ang mag-amang Jiang. Kung babagsak ang gintong bolang ito, hindi ba't masisira rin ang mansyon ng pamilyang Jiang? Putang ina! Ang taga-probinsyang ito ang gumawa ng gulo, siya ang dapat managot. Bakit kailangang madamay pa ang binatang ito? Sa harap ng higanting bolang bumabagsak, isang ideya ang sumagi sa isip ni Junlin, alam ko na kung paano kukumpletuhin ang misyong ito. Ang mga panauhin sa ibaba ay lahat kinakabahan. Ano? Ano? Ang uri ng dilaw na liwanag na ito ay masyadong nakakasilaw. Ang target ni Juyang, sinuman, huwag umasang makakatakas. Natatakot na nagsalita ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna, maaari ko bang itanong kung sinong kaibigan sa Dao mula sa ang direksyon? Sumagot siya, maniniwala ka ba? Sobrang galit ko, napakagalit ko, ang pluma sa kamay ko ay kusang gumuguhit, hindi ba? Ang distansya sa pagitan ni Junlin at ng bola ay paliit ng paliit. System notification, natukoy na ang host ay inaatake ng kaaway na nasa maagang yugto ng antas ng paglampas sa sakuna. Sa kasalukuyan, na-activate ang pasibong epekto, mas lumalakas kapag malakas ang kalaban. Natamo ang antas ng paglilinang na nasa gitnang yugto ng paglampas sa sakuna. Natigilan si Hong Tianye. Ikaw rin ay isang huwad na engkantado. Ang bigat na ito, mas nakakatakot pa kaysa sa sinaunang demonyong Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng demonyong kalaliman. Kaswal na naglabas ng tunay na enerhiya si Junlin, iyan lang. Kahit panggupit ng kuko ko ay hindi sapat. Nang makitang ang kanyang lakas ay ibinalik, natakot si Juyang. Ano? Pagtingin sa sagupaan sa kalangitan, lalong naging mausisa ang mga tao sa ibaba. Anong nangyayari? Gitnang yugto ng paglampas sa sakuna. Hindi makapaniwala si Tianye. Huwad na engkantado. Siya. Paanong siya ay isang huwad na engkantado? Nag-aalalang sumigaw si Bujay, nakakatanda. Naunawaan na ng iba. Hindi katakatakang napakayabang niya kanina, wala pala siyang kinatatakutan. Ito pala ang intensyon ng lahat. Kung walang piging ngayon, gaano katagal pa kaya niya itatago? Kailangang magsikap si Juyang na salagin ang mga rumaragasang tunay na enerhiya. Hindi siya makapaniwala. Maliit na tao, walang modo. May antas ng paglilinang na huwad na engkantado, pero itinago mo pa. Ang dangal ng mga naglilinang, itinapon mo ng lahat. Masayang sumagot si Junlin, kawawa naman ako. Kararating ko lang din naman sa paglusot. Dati, nasa antas lang talaga ako ng mahayana. Makakapanumpa ako sa langit tungkol dito. Hindi naniwala si Juyang. Nagsasalita ka ng kalokohan. Akala mo ba, 3 taong gulang ako? Nagkibit balikat siya, sumagot, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Sino ba ang nagsabing henyo ako? Ang ugaling ito ay matagumpay na nagpagalit sa kanya ng husto. Hindi pa ako nakakita ng taong ganyan kawalang hiya at kakapal ang mukha tulad mo. Ang selyo ng paglipol ng hari ng kadiliman sa kanyang kamay ay agad na lumabas, dala ang isang aura ng paglipol. Sa harap ng nakakatakot na kapangyarihang iyon, malamig nang umiti si Junlin, kung gayon, papatunayan ko sa iyo ng kaunti. Ang selyo ng paglipol ay bumagsak, bumalot sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, ang mapanirang liwanag ay nagliliyab na parang gustong burahin ang lahat ng umiiral. Nakakatandang sumasailalim sa sakuna, umaasa kang dahil sa mataas mong antas ng paglilinang, walang sinumang nirerespeto,
karapat-dapat kang matikman ang pagdurusa sa kamay ni kaibigang Dao Juyang. Nang makitang si Junlin ay perpektong nakatayo, nagulat si Juyang. Impossible. Ang kanyang katawan. Kaya palang salagin ang aking atake. Ang kanyang anyo ay maringal pa ring nakatayo. Hindi inaasahan ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna na wala man lang siyang pinsala. Tiyak na gumamit siya ng lihim na kayamanan para sa proteksyon. Mabait na pinaalalahanan ni Junlin, magdagdag ka pa ng lakas. Hindi ka pa ba kumakain? Kahit ang kalamnan sa dibdib ko ay mas matigas pa kaysa sa pormasyon ng proteksyon ng inyong paaralang yuhwa. Alam niya, ang sining ng katawang hindi nasusupil na tirano na ito, ang pagpapalakas sa katawan ay talagang malakas, at hindi pa ito ang sukdulan. Walang pag-aatubiling iwinasiwas ni Juyang ang kamay, naglabas ng isang malakas na palad, ang lakas ay bumalot sa buong kalawakan. Ang gulog ng araw na sumisikat na ito ay isang banal na sandata na ginugulan ng paaralang yuhwa ng napakaraming pagsisikap para malikha. Kahit ang mga naglilinang sa huling yugto ng paglampas sa sakuna ay kailangang mag-ingat kapag kaharap ito. Tingnan natin kung ikaw ang matigas o ang aking banal na sandata ang matigas. Kung may kakayahan ka, makipaglaban ka ng harapan sa aking sandata. Si Junlin, gamit ang isang kamay, sirain mo ang gulong ng araw na sumisikat na ito para sa akin. Tingnan natin kung hanggang saan ang iyong sukdulan. Lalong nainis si Juyang. Lintik. Hindi ako naniniwalang lalaban ka hanggang sa huli. Kaswal na piniga ng kanyang kamay ang lakas ng kalaban. Ang ingay. Mamatay ka na. Tumigil ka na. Diretsyong itinaas niya ang banal na sandata ng kalaban. Napanganga ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna sa pagkagulat. Ang taong ito, hindi kaya isang sinaunang mabangis na hayop na nag-anyong tao. Kung ako iyon, matagal na akong naging tumpok ng karne. Ganoon din si Juyang. Impossible ito. Ang dakilang sandata ng paaralang yuhwa, espesyalista sa pagharap sa mga naglilinang sa antas ng paglampas sa sakuna, pero kahit isang katawan ay hindi masira. Ininsulto siya ni Junlin, ang katigasan ko, kahit mainggit ka, wala kang magagawa. Itinapon niya ng diretsyo ang banal na sandata kay Juyang. Ibalik mo ang sirang gulong na ito sa iyo. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sumigaw siya, masyado kang nang aapi. Junlin. Ako at ikaw, hindi mamamatay, hindi titigil. Ang sining ng pag-akyat sa langit ng yuhwa mula kay Juyang ay rumagasa, ang apoy ay bumalot sa kalawakan. Kalmadong sinabi ni Junlin, alam ko ang pamamaraang ito mo. Ang pangalan ay parang sining ng paglipad ng balahibo ng manok, tama ba? Bumagsak si Juyang ng isang atake. Tumahimik ka. Sino ang nagpahintulot sa iyong insultuhin ang lihim na pamamaraan ng paaralang yuhwa? Naglabas siya ng hindi mabilang na sinag ng lakas. Mamatay ka na. Ang emperador ng langit ay ipinatawag, sumunod sa utos ni Junlin, selyo ng hari ng mga tao. Ang higanting kamay ng emperador ng langit ay humarang sa lahat ng pinsala. Nagpatuloy sa pagdagdag ng tunay na enerhiya si Juyang, buong lakas na umatake. Sirain mo para sa akin. Inaamin kong napakalakas ninyo, ngunit kung gagamitin ko ang pamamaraang ito, tingnan natin kung paano mo haharapin. Ngumiti ng malamig si Juyang, hinihintay niya ang eksenang kahabag-habag siyang bumagsak. 9 na araw na sumusunog sa langit. Ang mga higanting itlog na naglalaman ng mainit na lava ay lumipad pa itaas. Junlin. Ginamit ko ang 1,000 taon ng aking buhay para ialay, para ilabas ang natitirang araw ng mundo ng mga engkantado. Hindi mabilang na natitirang araw ng mundo ng mga engkantado ang direktang sumugod sa target. Sumpa ni Juyang, kailangan kitang paluhurin magpakailanman, magsisi sa gitna ng araw. Ang buong pamilyang Jayang ay nalukuban ng apoy. Nataranta si Tayanyi, naisip, ang init. Ang layo, pero parang natutunaw ako. Sa ugali ni Juyang, ang huwad na engkantado, talagang gusto na niyang makipagpatayan. Iwinasiwas ni Junlin ang kamay, nag-ipon ng 5 sinag ng mapanirang lakas. Buksan mo ang iyong mga asong mata at tingnan. Agad na kumalat ang 5 sinag ng lakas na iyon, bawat isa ay sumugod sa isang direksyon. Ang 5 sukdulang siklo ng malawakang paglipol ay nagsimulang umandar, ang mga nakakatakot na ipu-ipo ay umiikot, naghihintay sa pagdating ng natitirang araw ng mundo ng mga engkantado. Ang mga mata ni Juyang ay nag-aapoy sa puot. Ngayon, hindi ikaw ang mamamatay, ako ang mabubuhay.
Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay hinigop ng 5 sukdulan ni Junlin. Ininsulto siyang tinanong ni Junlin, karapat-dapat ka ba? Ang lahat ng natitirang araw ng mundo ng mga engkantado ng kalaban ay ibinalik. Natigilan si Juyang habang nakatingin sa anyo ni Junlin na maringal na nakatayo. Niyakap ni Juyang ang ulo, sumigaw, peke. Lahat ito ay peke. Anong walang kapantay na huwad na engkantado? 3,000 taon akong nagsikap maglinang, pero hindi kita matalo. Ako, John Lin. Hihintayin kita sa ilalim ng dilaw na bukal. Darating ang araw na babalikan ka ng landas ng langit. Naisip ni Hong Qianye, hindi ko inaasahan, ang huwad na engkantado sa pinakamalakas na sekta sa silangang rehiyon ay natalo hanggang sa mawalan ng lahat ng diwa. Gaano karaming lakas pa ang itinatago ng taong ito? Malamig na ngumiti si Junlin, sinabi niya ng mayabang, hindi naman masyadong nakakasilaw. Oras na para tapusin ang misyon. Nakakatandang sumasailalim sa sakuna ang susunod niyang sisingilin. Nanginginig siyang nagtanong, huwad na engkantado. Banal na kapangyarihan. Hindi po ako sumasang-ayon. Maaari ko po bang itanong kung ano ang inyong ipinag-uutos? Pinaalalahanan ni Junlin ang nakaraan. Munting Jayang, kanina, tungkol sa pagkuha ko ng disipulo, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot siya, huwad na engkantado. Ang hamak na lingkod, paano po mangangahas? Sundin lang po ang inyong nais. Huwad na engkantado, patawarin inyo po ang aking buhay. Huwad na engkantado. Nagbigay siya ng kahilingan. Ang aking disipulong si Hujay ay inapi ng inyong pamilyang Jayang. Ako, bilang guro, ay nararapat na ipagtanggol siya. Sa tingin mo ba'y makatuwiran iyon? Nanginginig na sumagot ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna, makatuwiran. Lubos na makatuwiran. Kung gayon, ano po ang nais ni Huwad na engkantado? Sumigaw si Junlin, gusto kong personal mong patayin ang lahat ng miyembro ng pamilyang Jayang dito. Natigilan ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Ano? Kaswal na nagtanong si Junlin, masyado bang malaki ang kahilingang ito? Napangiwi ang mukha ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna, napabulala sa puso, ang kahilingang ito ay hindi lang malaki, prangkahan na, masahol pa sa hayo. Ang bilang ng mga miyembro ng pamilyang Jayang na nakatira sa lumulutang na islang ito ay aabot sa 10,000 tao. Isa pa, gusto mo pang personal kong lipulin ang aking sariling angkan? Paano ko iyon matutupad? Pag-iisip nito, yumuko siya, nagmakaawa, Huwad na engkantado, maaari po ba ninyong babaan ang inyong kahilingan? Maraming miyembro ng angkan ng Jayang ang inosente. Galit na piniga ni Junlin ang kamao, direktang sinigawan ang matanda, ang nawala sa iyo ay mga tao lang sa iyong angkan. Ang nawala sa aking disipulo ay ang kanyang kaisa-isang kapatid. Ikaw na matandang hukluban, wala ka bang kaunting pakikiramay? Labis na nagsisi ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Mukhang ang aming pamilyang Jayang ay talagang nagtanim ng hangin at umani ng bagyo. Pagkatapos, nanginginig siyang lumuhod, nagmamakaawa, nakikiusap lang po, Huwad na engkantado, bigyan ninyo po ng biyaya si Munting Jayang. Talagang hindi ko po kaya. Napabuntong hininga si Junlin, tinanggal ang salaming pang-araw, napabulalas, sige na nga. Itinapon niya ang isang malupit na tingin sa mag-amang Tianyi, ang kanyang bibig ay ngumiti hanggang tainga. Sino ba ang nagsabing marunong akong mga tuwiran? Kung ganoon, lipulin mo na lang ang salarin na ito. Nang marinig ito ng binatang si Tianyi, natigilan siya, sumigaw, ano? Ninuno. Kung ganoon, makipaglaban na lang tayo sa kanya. Ngunit nang marinig ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna ang sinabi ni Junlin, tuwang-tuwa siya. Nagmamakaawa ng husto, totoo po ba ang sinabi ninyo? Salamat, Huwad na engkantado. Mula sa paglipol sa buong angkan ng pamilyang Jayang, hanggang sa pagpatay lang ng isang tao, para magbayad sala, ito ay tiyak na isang magandang bagay na hindi nahihigit pa. Tunay ngang nagbigay ng biyaya sa akin si Huwad na engkantado. Ngunit ang mahayana ay tila hindi pa rin marunong makisama. Nang makita ang ugali ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna, akmang magtatanong, ninuno, kayo. Ngunit tinapunan siya ng isang matalas na tingin ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna.
Pagkatapos, para parusahan ang bastos na miyembro ng angkan, malamig lang niyang iwinasiwas ang kamay, naglabas ng isang agos ng enerhiya na parang dragon na tumusok sa Mahayana. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Ang mga miyembro ng angkan ng Jayang ay natakot, sumigaw, pinuno ng pamilya. Tanging si Tianyi lang ang namumutla ang mukha, sumisigaw, Ama. Bakit? Bakit ginawa iyon ni Ninuno? Sumugod siya sa harap, sinalo ang kanyang ama, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ngunit ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna ay nagbago ng tono, nanunuyo, itinuro ang kahindik-hindik na eksena sa harap, maingat na nagtanong, Yehwad na engkantado, nasiyahan po ba kayo? Walang magawang napairap si Junlin, nasiyahan ang ulo mo. Bobo ka ba o ano? Sinabi kong patayin mo ang lintik na iyon, pinatay mo ang ama niya para saan? Mahinang nagpaliwanag ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna, sinabi po ninyo na ang salarin. Naisip ko po, kung masama ang anak, kasalanan ng ama. Hindi ba't nasa ama niya ang responsibilidad? Walang masabi si Junlin, iwinasiwas ang kamay, sumenyas, sige, kung gayon, tapusin mo na silang dalawa. Nagrus ang mga kamay ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna, magalang na sumunod, opo. Susundin ko po ang inyong utos. Titiyakin kong masisiyahan kayo. Tumingin ng masama ang ninuno kay Tianyi, puno ng pagnanasang pumatay, itinaas ang braso, handa na ang kanyang enerhiya, galit na sinabi sa kanya, basurang suwael na ito. Muntik mo nang ipahamak ang buong angkan. Si Tianyi, noon pa lang, ay sinunggaban na ng ninuno sa liig, kak. Kak! Ilang tunog lang, hindi nakapalag, ang kanyang mukha ay puno ng sakit, nauutal, bakit? Ninuno di. Dugo at luha ang dumadaloy na. Ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna ay hindi nagpatawad sa walang galang, lalong hinigpitan ang sakal. Kasalanan mo, hindi ka mabubuhay. Si Tianyi ay namaga na parang ulo ng baboy, dugo ang tumutulo mula sa mga butas sa kanyang mukha, malapit na siyang mamatay. Pagkatapos ng isang sigaw ng sumpa, mamatay ka na. Piniga ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna ang kamay ng buong lakas. Si Tianyi ay isa na lang bangkay na walang ulo. Si Junlin, matapos masaksihan ang lahat, ay nagpakita ng kasiyahan. Tama! Magaling ang ginawa mo. Kung gayon ang nangyari kanina, kalimutan na natin. Ang mukha ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna ay napangiwi, nanginginig ang boses na sumagot, Salamat, Yehwad na engkantado. Ako, sa ngalan ng buong angkan ng Jayang, ay nagpapasalamat sa inyong dakilang kabutihan. Si Bujay, mula sa gitna ng mga tao, ay pasuray-suray na lumapit, ang kanyang mga salita ay puno ng sakit. Ha ha ha! Xiaofi! Nakita mo ba? Ang hayop na iyon, sa wakas ay nakatanggap na ng ganti. Tumawa siya ng malakas, ngunit tumulo ang kanyang mga luha. Binigyan siya ni Junlin ng isang pabor. Li Bujay, ngayon, naiganti na ang iyong puot. Handa ka bang maging disipulo ko? Tiningnan ni Bujay ang tagapagligtas sa harap niya, walang imik na lumuhod sa lupa. Naantig siyang nanumpa, ako, si Li Bujay, ay handang pumasok sa inyong sekta. Mula ngayon, ang hamak kong buhay na ito ay sa inyo na. Ano man ang ipagawa ninyo sa akin, utusan lang po ninyo ako. Kahit kailangan ko pang mamatay, hinding-hindi ako kukurap. Pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang kanyang paggalang. Yumukod pa siya ng paulit-ulit sa paanan ni Junlin, nagbigay-pugay sa harap ng langit at lupa. Ang disipulong si Li Bujay ay nagbibigay-pugay kay guro. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na sumabog ang mga anunsyo ng system. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Regalo, isang sukdulang pamamaraan sa kamao, ang banal na kamao ng pakikipaglaban. Nasuri na ang kakayahan ng bagong disipulo ng host. Ang system ay nagbibigay ng libreng espesyal na serbisyo sa pag-upgrade. Regalo, sukdulang pamamaraan sa daon ng espada, ang sining ng espada ng langit ng kaguluhan. Karagdagang regalo, isang tableta ng pinagmulan ng langit na sumusunog sa dugo, kayang i-activate ang nakatagong dugo ng baliw na demonyo sa katawan ng disipulo ng host. Medyo interesado si Junlin, pinuri, magaling. Sa wakas, natapos na ng maayos ang misyon. Nakakuha pa ako ng isang magaling na disipulo. Ang dugo ng baliw na demonyo na ito, mukhang maganda pakinggan. Munting system, sabihin mo nga sa akin. Nagpaliwanag ang system, ang dugo ng baliw na demonyo, isang napakabihirang katangian sa sanlibutan.
Ang nagmamay-ari nito ay kayang palakasin ang lakas ng laban sa malawak na sakop sa maikling panahon, ngunit ang kanyang isip ay magugulo na parang nababaliw. Kung malubha, maaari pa siyang mawala sa sarili, walang tigil na pumatay hanggang sa huling hininga. Lihim na tinasa ni Junlin, bagamat mukhang mapanganib, sa kritikal na sandali, magkakaroon ito ng milagrosong epekto. Itinaas niya ang kamay sa harap, nagdeklara, Ligujay, ngayong nagsagawa ka na ng seremonya ng pagiging disipulo, ipapasa ko sa iyo ang isang pamamaraan sa daon ng espada. Itinapat niya ang kamay sa noo ni Wujay, ipinasa ang pamamaraan. Sa kanyang tuwa, salamat, guro. Naisip niya, siguro, sa unang tingin, ay hindi mukhang isang naglilinang ng dao. Baka ang kanyang kaalaman sa daon ng espada ay kalahati lang. Hindi ko alam kung may pagkakaiba pa sa aming pangunawa. Ngunit anuman ang mangyari, susundin ko pa rin ang utos ni guro. Biglang nagkaroon ng malakas na pagbabago sa kamalayan ni Wujay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Ang boses ni Junlin ay umalinggaw pa rin sa kanyang tainga. Ang pamamaraan sa espadang ito ay tinatawag na sining ng espada ng langit ng kaguluhan. Kapag humiwa ang espada, kayang pumutol sa oras at espasyo, kayang pumutol sa karma. Hindi namamalayan, ang mga espada sa kamay ng lahat ay biglang nanginig ng malakas. Sabay-sabay silang lumabas mula sa kanilang mga kaluban at lumipad palayo sa gitna ng takot na sigaw ng kanilang mga may-ari. Lahat sila ay bumalik sa kinaroroonan ni Ligujay. Sa paligid niya, puro espada, nakaayos sa isang perpektong bilog. Siya mismo ay naglalabas ng isang kakaibang enerhiya. Pinagmasdan niya ang enerhiyang kadarating lang sa kanyang katawan na pabulalas, ito. Ito ay hindi pamamaraan sa espada, kundi ang landas ng langit. Naisip ni Wujay, bawat hiwa ay naglalaman ng kalooban mula sa simula ng paglikha. Ang tinatawag na pamamaraan sa espada sa antas ng venerable na aking nalinang ay walang kwenta kumpara sa pamamaraang ito. Kahit pangsapin sa sapatos ay hindi karapat-dapat. Guro, sino ka ba talagang banal? Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa, pilit pa ring nagsabi ng pasasalamat. Ang disipulong si Liu Jie ay nagpapasalamat kay guro sa pagbibigay ng pamamaraan. Ako ay talagang dapat mamatay. Noong una, nangahas pa akong pagdudahan si guro. Sina nakakatandang sumasailalim sa sakuna at Hongqianye sa isang tabi, nang makita ang eksenang ito, ay nanginig ang puso at binti, hindi makaupo ng tahimik. Ang batang ito, kanina lang ay parang asong ulila, ngayon ay nagpapanginig sa akin, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Junlin, anong uri ng masamang pamamaraan ang ipinasa mo? Isang hiwa, sinisira ang huwad na engkantado. Kung ang baliw na asong ito ay ganap na makokontrol ang pamamaraang ito, lintik. Ang aking apoy ng kadiliman, paanong matatalo ng kung anong espadang ito? Biglang nanghina ang buong katawan ni Wujay, walang tigil na dumura ng dugo. Biglang may naalala, biglang dumilim ang kanyang mukha. Itinaas niya ang mukha, nagpaliwanag kay Junlin, guro, ang disipulo ay hindi inalintana ang kahihinatnan, ginamit ang lihim na pamamaraan na nagdulot sa buong katawan na umabot sa sukdulan, bumagsak ang pundasyon, malubha ng nasira. Natatakot akong mabibigo ko ang inyong inaasahan. Nagbigay siya ng isang kakaibang tableta kay Wujay, pagkatapos ay inihayag, anong kalokohan iyan? Una, lunukin mo ang tabletang ito, magkakaroon ka ng hindi inaasahang pagbabago. Inabot niya ang kamay para kunin ito, ngunit medyo nag-aalangan siyang nagtanong, opo, guro. Ano po itong gamot? Bakit mukhang medyo kakaiba? Pinagpawisan si Junlin, lumingon, bumulong, system, niloloko mo ba ako? Ang tabletang ito ay naglalabas ng amoy na parang bulok na itlog, hindi matiis. Totoo bang makakatulong ito sa aking disipulo na i-activate ang dugo ng baliw na demonyo? Ang mga salita ng system ay medyo maihalong hinanakit. Hindi ko inaasahan, ang host ay nagdududa pa sa profesional na antas ng serbisyo ng system na ito. Ang system na ito ay labis na nasasaktan. Phew. Napilitan siyang sumagot, sige na, hahanapin kita. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Wujay, ipinagmalaki niya, ang gamot na ito ay kayang i-activate ang dugo sa iyong katawan. Bagamat hindi maganda ang itsura, medyo mabaho, pero huwag kang mag-alala, kainin mo lang iyan. Noon lang kinuha ni Wujay, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Opo. Lulunukin ng disipulo ang tae ng asong ito. Ay, hindi ang tabletang ito. Makinig kayo.
Inilagay niya ito sa bibig ni Nuya. Tunay ngang ang lasa ay matapang, mahirap ilarawan at mahirap kalimutan. Ngunit pagkalunok lang, hindi nagtagal, ang katawan ni Ujai ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang kanyang mga mata ay namula, isang malakas na aura ang sumambulat. Halos hindi na niya makaya na utal, guguro. Nahihirapan po ako. Ang kanyang buong katawan ay namula na parang bakal na pinainit, pulang likido ang tumalsik sa lahat ng dako. Pakiramdam ni Ujai ay umabot na siya sa sukdulan ng sakit. Ang mga tao sa paligid ay napabulalas, Diyos ko. Si demonyong espada ni Ujai, anong nangyari sa kanya? Bakit may isang kakaibang aura sa kanyang katawan na nagpaparamdam sa mga tao ng takot? Mga Ginoo, mag-ingat kayo. Ang kanyang sitwasyon ngayon ay may kakaiba. Sinabunutan ni Ujai ang sarili, tumakbo ng paikot-ikot, pakiramdam niya ikinakagat ng mga langgam ang kanyang panloob na lakas. Nagtaka si Junlin, na-activate na ba ang dugo ng baliw na demonyo? Sumagot ang system nga. Ngunit ang taong nag-activate ay mahuhulog sa estado ng pagkabaliw sa maikling panahon, maliban kung may isang napakalakas na puwersa na susupil sa kanya. Nawalan ng lahat ng katinuan si Ujai, sumigaw, mamatay. Lahat kayo, mamatay na para sa akin. Si Elder Jayang, ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna, ay nasaksihan ang eksenang ito, natulala, naisip. Anong pamamaraan ang ginamit ni Ehud na engkantado para mapalusot ang kanyang disipulo mula sa maagang yugto ng pagsasanib katawan hanggang sa rurok ng perpeksyon sa isang igla? Isa pa, kahit nasa yugto lang ng pagsasanib katawan, nagdulot na ito ng malalim na takot sa puso ng matandang ito. Ano ba talaga ang dahilan? Pati si Hong Qianye ay natakot sa eksenang ito, napakuyom ang kamao, lihim na napabuntong hininga. Ano ba talaga ang ipinakain ng taong ito sa kanya? Bakit bigla siyang naging ganyan? Kahit ako, na naging engkantado sa gitnang rehiyon, ay hindi pa nakakita ng ganito kabilis na pagpapalakas. Ang baliw na sigaw ni Ujai ay umalingaw-ngaw. Walang imik na hinugot ang kanyang mahabang espada, ginamit ang sining ng espada ng langit ng kaguluhan. Ang lakas na ito ay talagang hindi biro. Isang simpleng hiwa lang, parang gustong pumunit sa langit at lupa. Lahat ng mga kilalang eksperto roon ay kailangang mag-ingat. Ang pinuno ng sektang sukdulang espada, na umabot sa rurok ng Mahayana, ay kinailangang magulat. Isang hamak na nasa antas lang ng pagsasanib katawan, paanong nakapaglabas ng ganoong kalakas? Pakiramdam ko, kahit supilin ko siya ng isang antas, hindi ko kayang salagin ang isang hiwa niyang ito. Nakakatakot talaga. Nang makitang ang bagong disipulo ay mabilis na umunlad, labis na nasiyahan si Junlin, magaling. Pagkatapos ma-activate ang dugo, talagang parang tigring may pakpak. Ngunit si Ujai ngayon ay hindi na nakikilala ang kaaway at kakampi, itinutok ang kanyang nakamamatay na tingin kay Guro, sumigaw, patayin. Pagkasabi noon, iwinasiwas ang mahabang espada, direktang tinarget si Junlin para patayin. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, nagbabala si Hong Qianye, Guro, mag-ingat ka. Handa nang tumayo para lumaban, ngunit pakiramdam lang ni Junlin ay napaka-interesante ng pangyayaring ito. Hayaan mong subukan ni Guro kung hanggang saan ang lakas ng bagong disipulo. Ang pamamaraan sa espada ni Ujai ay inilabas, ngunit si Junlin, gamit lang ang isang kamay, ay kayang harangin ito. Nakita lang siyang naglabas ng anyo ng batas ng emperador ng langit. Mula sa kawalan ay lumitaw ang isang higanting kamay na may 5 daliri na parang bundok ng 5 elemento, marahang hinaharangan ang suwail na disipulo. Nagbanggaan ang dalawang lakas, nagdulot ng malakas na pagsabog. Para kay Ujai, ito ay isang atake na may buong puso at kaluluwa. Ngunit si Junlin, gamit lang ang kaunting lakas na kasinggaan ng balahibo, ay nagawang makipagsabayan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ilang sinag ng kasiyahan, lihim na nagkomento, hindi masama, hindi masama. Kararating lang sa rurok ng pagsasanib katawan, pero kaya nang salagin ang isang atake ng anyo ng batas. Ang lakas na ito na kararating lang ay talagang hindi maaaring maliitin. Ngunit oras na para tapusin ito, kung hindi, baka hindi makaya ng maliit na katawan ng aking disipulo. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang kamay mula sa itaas. Ang lakas na bumabagsak mula sa langit mula sa higanting kamay ay sumupil sa buong lakas ni Ujai. May isang utos, Li Ujai. Iniutos sa iyo ng iyong guro na agad kang magkamalay. Ang napakalaking bigat na ito ay nagpayukod sa kanya, sinusubukang labanan, wala na siyang kakayahang bumaliktad pa.
Ang nakamamatay na lakas na iyon ay unti-unting inilabas mula sa katawan ni Bujay. Ang kanyang buong katawan ay pinagpawisan, nanginginig sa takot. Nang ang lakas na iyon ay kaunti na lang ang natira, saka lang siya nagkamalay. Agad siyang lumuhod para humingi ng tawad, Guro. Ano po ang nangyari sa akin kanina? Pakiramdam ko po'y nawala ako sa sarili, puro lang pagnanasang pumatay ang nasa isip ko. Nagkaroon pa po ako ng walang galang na kilos kay Guro. Pakiusap po, Guro, parusahan ninyo ako. Hindi siya sinisi ni Junlin, sa halip ay inilagay pa ang kamay sa balikat ng disipulo, pinalakas ang loob, ayos lang, hindi kita masisisi. Suriin mo ang iyong sarili, tingnan mo kung may pagkakaiba ba kumpara kanina. Nahihiya si Bujay, papagkakaiba po. Tunay ngang napansin niya na may isang bagong lakas na rumaragasa sa kanyang buong katawan. Ito ay nagdulot kay Bujay ng labis na pagkagulat sa isang sandali. Excited siyang nagsabi ng malakas, ang aking antas ng paglilinang ay lumusot na sa rurok ng pagsasanib katawan. Ang mas mahalaga, ang nasirang pundasyon ko ay bumalik na. Isa pa, mas matatag pa kaysa dati. Ito ay parang pagtanggap ng bagong buhay. Pagkasabi noon, lumuhod na naman siya, magalang na nagpasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang disipulo ay nagpapasalamat kay Guro. Maingat na pinaalalahanan ni Junlin, Ligujay, kanina, na-activate ko ang iyong dugo ng baliw na demonyo. Kapag na-activate ang dugong ito, magbibigay ito sa iyo ng hindi mailarawang lakas, ngunit hindi ito maaaring panatilihin ng masyadong matagal, kaya kailangan mong matutunang kontrolin ang iyong sarili ng maayos. Magalang na sumunod si Bujay, Opo, Guro, tatandaan ko po ang inyong mga aral. Sumang-ayon ang matandang nakakatandang sumasailalim sa sakuna, binabati kita, Yehwad na engkantado, sa pagkakaroon ng isang magaling na disipulo. Tunay ngang isang napakasayang araw. Bakit hindi tayo pumasok sa loob at uminom ng isang baso? Lumingon si Junlin, magalang na sumagot, hindi ba't ito ay parang bisita na umaagaw sa papel ng punong abala? Tutal, ang piging na ito ay para sa pagdiriwang ng iyong paglusot sa antas ng paglampas sa sakuna. Ngunit ang matanda ay nagbago ng tono, nanunuyo, ayos lang, ayos lang. Mas masaya kapag mas marami. Munting kaibigang Li, tama ba ang sinasabi ko? Ang mga taong nakatayo sa paligid ay hindi napigilang magbulungan. Ang ninuno ng pamilyang Jayang na ito, hindi ba't personal niyang pinatay ang 2 miyembro ng kanyang pamilya? Bakit ngayon ay nanunuyo siya kay Junlin? Hindi ko inaasahan, magiging ganito ang mga pangyayari. Mukhang ang demonyong maputi ang buhok na iyon ay magdudulot pa ng maraming gulo sa silangang rehiyong ito. Ikinumpas din ni Hong Qianye ang kamay na pabuntong hininga. Ang mundong ito ay tunay ngang para sa mga malalakas. Ang taong ito, nagawa pa niyang utusan ang ninuno na personal na patayin ang miyembro ng kanyang pamilya. Pagkatapos gawin, nagpapasalamat pa sa kanya. Kailangan kong maging mas malakas pa, kung hindi, habang buhay akong mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Nagsalita si Junlin para magpaalam. Sige, tapos na ang lahat. Pamilyang Jayang, ipagpatuloy ninyo ang inyong pagdiriwang. Munting Hong, dalhin mo ang iyong kapatid na babae, maghanda na tayong umalis. Opo, Guro. Naiinis na hinila ni Hong Qianye si Munting Puti na lasing pa rin. Ang mga miyembro ng angkan ng Jayang, nang makita ito, ay nag-krus ang mga kamay, nagbigay pugay. Paalam, Yehwad na engkantado. Isang malakas na tunog, ang sasakyan ay nagdala sa maggurong Junli na lumipad pa itaas sa kalangitan, sa gitna ng magalang na paanyaya ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna. Yehwad na engkantado, kung may oras kayo, bumisita po kayong muli. Ang malaking pintuan ng pamilyang Jayang ay laging bukas para sa inyo. Sa kanyang puso, parang nabunutan ng tinik ang matanda. Sa wakas, napaalis na niya ang demonyong si Junlin na iyon. Nang makaalis na sina Junlin, saka lang siya nangahas na magmura ng malakas. Napakasama ng swerte. Ang masayang piging, naging ganito. Biglang may isang boses na narinig mula sa malayo. Pinuno ng pamilya. Pinuno ng pamilya. Sa wakas, natagpuan ko na ang kamay ng binatang guro. Hawak-hawak ng bantay ang buong braso na may isda pang kumakagat, marahil ay kinuha mula sa lawa, inosenteng nagtanong, nasaan na po ang binatang guro. Nagalit ng husto ang nakakatandang sumasailalim sa sakuna, sumigaw, ang kamay ng suwail na iyon, dalhin mo sa likod bahay, ipakain sa aso.
Ang mga panauhin sa likuran, nang makita ito, ay nagtakip ng bibig, hindi nang ahas tumawa ng malakas. Galit na itinuro ng nakakatandang sumasailalim sa sakuna ang mga walang modong iyon. Pati kayo, umalis na kayong lahat. Ang piging ngayong araw ay tapos na rito. Lahat sila ay dismayadong umalis, ang marangyang piging ay natapos ng ganoon na lang. Sa kalangitan, ang dambuhalang hayop ay mabilis na naglalakbay, dala ang maggurong Junlin. Si Bujay ay labis na nasisiyahan sa kanyang puso. Ito pala ang pakiramdam ng nakasakay sa likod ng isang banal na hayop naglalakbay. Ngayon, parang nananaginip lang ako. Hindi lang ako nakapaghiganti para kay Xiao Fei, nakapaglingkod pa ako sa isang huwad na engkantado bilang guro. Pagtingin kay Hong Tianye, medyo nag-aalangan siya. Si Hong Xianzi, tunay ngang napakaganda tulad ng mga chismis. Kaakyat ko lang sa sekta, dapat ba akong lumapit para bumati ng isa o dalawang pangungusap? Pagkatapos, nagpa siya pa rin siyang lumapit para bumati ng ilang pangungusap bilang paggalang. Ate Hong, hindi lang kayo may pambihirang talento, pati na rin ang inyong anyo ay napakaganda. Sa hinaharap, sa larangan ng paglilinang, sana igabayan pa ninyo ako, kapatid. Ngunit pinigan ni Hong Tianye ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkasuklam. Na naman? Bakit pare-pareho ang mga lalaking ito? Mula pa noong makita kong sinuntok ni Junlin hanggang mamatay si Juyang, ang huwad na engkantado, naiinis na ako. Ngayon, kumuha pa siya ng isang disipulo na may sukdulang kakayahan. Ang pagnanais kong bumangon ay lalong nagiging mahirap, parang pag-akyat sa langit. Hindi man lang sumagot, humirit si Hong Tianye, biglang tumalikod. Nahihiya si Bujay. Ha? May mali ba sa sinabi ko, kapatid? Nahimasmasan si Munting Puti sa tamang oras, nang makita ang eksenang ito, nagpaliwanag, kayo kasi, palaging napagkakamalan ang kasarian ni Kuya. Ayaw na ayaw niyang napagkakamalan ninyo ang kanyang kasarian. Teka nga, sino ka? Lumingon si Bujay, nagkrus ang mga kamay, nagbigay pugay. Pagpupugay, Ate Bai. Ako po ang bagong disipulo na tinanggap ni Guro sa mansyon ng Jayang. Tawagin niyo na lang po akong Munting Li. Pikit dilat si Munting Puti, sumigaw na parang daga, ano? Chik! Chik! May kapatid na ako. Napakaganda! Tapat na nagpaliwanag si Bujay, salamat, ate, sa pagsasabi sa akin, kapatid. Hindi katakatakang ang mga lalaking gustong manuyo sa kanya, ang tingin niya sa kanila ay puno ng paghamak. Siya pala ay lalaki rin. Kanina, nanuyo rin ako ng ganyan, sino ba ang mag-aakalat? Nagbilin si Munting Puti, sa susunod, tandaan mong mabuti. Iyan ang pinakaayaw ni Kuya Hong. Saan yun ni Munting Puti, tinasa niya. Tunay ngang sa tabi ni Guro, puro kakaibang tao. Isang lalaki na may napakagandang anyo, mayabang, at mayroon pang isang kapatid na babaeng chit-chit na napaka-cute. Ngunit walang magawa siyang umiling, sumagot, wala naman. Sa totoo lang, gusto rin ni chit-chit na magbago ng anyo para maging katulad ni na kuya at kapatid. Ngunit hindi ko alam kung bakit, palagi akong naiipit sa ganitong estado na kalahating tao, kalahating daga. Kaya minsan, nagdudulot pa ako ng gulo kay Guro. Nang marinig ito, napakamot lang ng ulo si Bujay, ngumiti ng alanganin. Hindi pala sinasadya ni ate na panatilihin ang ganitong anyo. Sa tingin ko pa naman, kakaiba ang kanyang pagiging cute. Bigla siyang may naalala. Ay, nga pala. Kung tungkol sa sining ng pagbabagong anyo, minsan akong nakapulot ng isang lihim na aklat noong naglalakbay ako sa silangang rehiyon. Baka makatulong iyon kay ate para maibalik ang kanyang buong anyong tao. Kung hindi ninyo minamasama, kunin ninyo na ito. Nang makita ang lihim na aklat, nanlaki ang mga mata ni Munting Puti na parang bituin, kinuha ito, puno ng pag-asa. Talaga? Napakaganda. Kung magtatagumpay, hindi na magdudulot ng gulo si Chit-Chit kay Guro. Nagmamadali pa siyang ipinakita ito kay Junlin Guro. Si Chit-Chit, baka malapit ng maging buong tao. Hindi na po ako magdudulot ng gulo kay Guro. Kinuskos ni Junlin ang ilong, pinalakas ang loob. Oh, may ganoon kagandang bagay pala. Pero mamimiss din ni Guro ang iyong cute na ulo ng daga na mabalahibo, malambot hawakan. Sumagot si Munting Puti, Guro, wag po kayong mag-alala. Sa susunod, si Chit-Chit ay maaaring magbago kahit kailan. Kung ano po ang gusto ninyong makita, Guro, iyon po ang magiging anyo ni Chit-Chit.
Ay, guro, ngayon po ba, babalik na tayo sa sekta? Itinaas ni Junlin ang kamao, masiglang sumagot, babalik sa sekta. Siyempre, hindi. Sino ba ang nagsabing ang aking sasakyan ay sukdulan, napakaganda, lumilipad ng malaya? Hindi ba't kailangang ikutin para paglawayan ng buong mundo? Ekon, bilisan mo. Habang naglalakbay ang kunpeng sa loob ng ilang buwan, ang mga pangyayari sa piging ng pamilyang Jiang ay nagdulot ng malaking pagkagulat sa maraming naglilinang sa silangang rehiyon, hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Ang antas ng paglilinang ni Junlin para sa kanila ay naging isang misteryo mula noon. 3 buwan ang lumipas sa silangang rehiyon, kontinente ng Xiang, sa kaharian ng Dakilang Zhou, sa lungsod ng Banshay, nagaganap ang isang labanan hanggang kamatayan sa pagitan ng mababangis na hukbo ng kaharian ng Dakilang Zhou. Hawak ang mga sandata, suot ang mga pilak na baluti, nakasakay sa mga hayop na mukhang tigre, leopardo at lobo. Sa kabilang panig, isang grupo ng mga lahing demonyo na may kakaibang anyo, sumusugod sa hukbo ng mga tigre, sumisigaw, patayin. Patayin! Ang pinuno ng lahing demonyo na may malaking anino ay nag-utos lipulin ang lahat ng mga taong ito. Ang mga sundalo ng Dakilang Zhou ay natatalo, ngunit puno pa rin ang determinasyon. Ipagtanggol ang lungsod ng Banshay. Patayin! Hinding-hindi sila dapat makapasok sa lungsod. Ang lungsod ng Banshi ay nalugmok sa kaguluhan. Ang mga lalaki ay malubhang nasugatan, ang mga babae ay yakap ang kanilang mga anak, humahagulgol. Sino man po, tulungan ninyo kami. Ang kunpeng, sa sandaling iyon, ay lumilipad sa kalangitan ng Dakilang Zhou. Nang makita ang hindi makatarungang sitwasyon, lumapit si Wujai para humingi ng payo. Guro, sa ibaba, may mga lahing demonyo na sumasalakay sa lungsod. Si Junlin ay abala sa pagtatapos ng huling galaw sa laro kasama si Hong Qianye. Kinain kita. Napabuntong hininga siya. Kaninong kanyon ang kayang tumawid sa napakaraming piyesa na humaharang sa harap, isang tira lang, kinain na ang hari. Hindi pa ako nakakakita ng taong ganyan kakapal ang mukha at kawalang hiya. Ininsulto ni Junlin, munting Hong, ang lampa mo naman. Hindi ko pa nga ginamit ang kahit 1% ng lakas ko, talo ka na agad. Nagpaliwanag si Hong Qianye, guro, ang kanyon ay kailangang may suporta. Isa pa, limitado lang ang distansya ng paggalaw nito. Kahit ang isang 3 taong gulang na bata ay alam ang larong ito. Ngunit mapilit si Junlin, sumagot, ito ang kanyon ng iyong guro, hindi ba pwede? Nang marinig ito, wala nang masabi si Hong Qianye. Kanyon ng nanay mo. Malinaw na nandadaya ka. Teka, ano ang sinabi niyang kanyon? Muling nagpakita ng ugaling nakatataas si Junlin, mukhang hindi ka sang-ayon, ano? Nangangahas ka pang questionin ang kakayahan ng iyong guro sa paglalaro ng chess. Napilitan lang si Hong Qianye na umurong ng isang hakbang. Hindi po nangangahas ang disipulo. Pakiramdam niya ay hindi pa rin kumbinsido, lumingon siya kay Munting Puti, tumatawa ng malakas, nagtanong, Munting Si, ano sa tingin mo ang kasanayan ng iyong guro sa paglalaro ng chess? Sumagot ito, cheat. Cheat! Sa tingin ko po, siguro ang pinakamagaling. Nang marinig ito ni Hong Qianye, lalo siyang nainis sa puso. Ang pesting dagang ito, magaling lang manuyo. Noon lang niya naalala ang tungkol kay Wujai. Lumingon siya, nagtanong, Munting Li, ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Nagulat siyang muli. Sinabi po ng disipulo na sa ibaba, natuklasan na may isang grupo ng mga lahing demonyo na sumasalakay sa lungsod. Napakakritikal po ng sitwasyon. Nag-isip siya. Lahing demonyo. Narinig kong ang lahing demonyo ay isa sa mga pangunahing lahi na kabilang sa madilim na lahi, mula sa sinaunang ipinagbabawal na lupain na tinatawag na Mingyuan na matatagpuan sa silangang rehiyon. Ito rin ang tahanan ng maraming iba pang madilim na lahi. Ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, ang mga nilalang mula sa Mingyuan na ito ay nagsikap na sakupin ang panlabas na mundo. Noong panahong iyon, ang mga naglilinang na tao ay nagkaisa, nagsimula ng isang malawakang digmaan laban sa kanila. Pagkatapos, ang mga nilalang ng Mingyuan ay natalo, napilitang umurong. Mula noon, hindi na sila nagkagulo. Payapa na. Ngunit ngayon, lumitaw ang mga lahing demonyo na sumasalakay. Hindi kaya ang sitwasyong napanatili sa loob ng libu-libong taon ay nasira na? Ang bagay na ito, baka hindi simple. Medyo interesado si Junlin kung gayon, tingnan natin ang mga lahing demonyo na ito.
Tingnan natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa larangan ng digmaan noon, ang mga lahing demonyo ay ganap na nangingibabaw. Kinokontrol ang sitwasyon. Ang mga sundalo ng dakilang zoo, nang makita ang kanilang pinuno na nakahandusay sa gitna ng dugo, ay nanginginig, nagbubulungan. Isang hampas lang, pinunit na sa dalawa si General Zhang, ang pinakamalakas. Tapos na. Talagang hindi na mananalo. Ang pinuno ng lahing demonyo, nakasakay sa isang hayop na napapalibutan ng berdeng apoy, ay nakatayo sa tuktok ng isang mataas na bundok. Sa ibaba, ang bawat demonyo ay ngumingisi ng kakaiba. Pagkatapos ng isang labanan, hindi sila napagod. Nagdeklara ang pinuno ng lahing demonyo, huwag na kayong magsayang ng lakas sa pagpupumiglas, walang silbi. Ang pagsakop sa lungsod na ito ay simula pa lang. Ang ibang mga kuta ay kailangan ding maranasan ang bakal na kuko ng aming lahing demonyo. Ang buong kahariang ito, hindi magtatagal, ay malilipol na. Biglang isang hiwa ng espada ang dumating mula kung saan, maraming demonyo ang nawalan ng ulo. Isang babaeng nagngangalang Wang Hua, nasa antas ng orihinal na kaluluwa, ay sumugod mula kung saan, nakasakay sa isang tigre, humihingi pa ng ilang ulo ng demonyo, pagkatapos ay sumigaw ng malakas, tumahimik kayo. Huwag kayong mangarap na magagawa ninyo iyan. Direktang tinarget niya ang pinuno ng mga demonyo, sumigaw, mamatay ka na para sa akin. Pagkasabi noon, hawak ang sibat, nakasakay sa tigre, diretsong sumugod sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, determinadong patayin ang kaaway. Tumawa ng malakas ang pinuno ng lahing demonyo, kak. 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 Itinutok ang matulis na dulo ng sibat kay Wang Hua, handang lumaban. Sa isang iglap lang, nahulog siya mula sa likod ng tigre. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat. Ang mga natitirang sundalo, nang makitang bumagsak ang kanilang huling pag-asa, ay natakot, sumigaw, pinunong Wang. Nang makitang si Wang Hua ay mailakas pa para bumangon, itinutok ng pinuno ng lahing demonyo ang sibat, nagpakita ng kapangyarihan. Hamak na tao. Lumuhod ka sa harap ng general na ito. Ngunit hindi siya sumuko, sa halip malakas pa ang kanyang boses. Ako ang pinuno ng mga kabalyerong tigre. Iniaalay ko ang aking buhay para sa emperador ng dakilang Zhao. Ako ang kumakatawan sa dangal ng dakilang Zhao. Paanong yuyukod ako sa paanan ng isang hayop na tulad mo? Kung gusto mong pumatay, kung gusto mong gawin ang kahit ano, sumugod ka na rito. Nang marinig ito ng kaaway, umisi rin siya, gustong pagbigyan siya. CJ, gagawin ng general na ito ang gusto mo. Hahatiin kita sa mga piraso, ang iyong bungo ay isasabit sa mataas na tore ng tarangkahan ng lungsod, para makita mo mismo kung paano lilipulin ng aking lahi ang dakilang zoo na ito. Biglang mula sa itaas, sa gitna ng madilim na ulap, may isang liwanag na sumikat na parang bituin. Pagkatapos ng ilang malalakas na dagundong, unti-unting lumabas ang ulo ng kunpeng. Ito ay nagpatigagal sa pinuno ng lahing demonyo. Ang kanyang buong katawan ay nanigas na parang bato, sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkagulat. Ito. Ano ito? Bumuka ng malaki ang bibig ng kunpeng, sa loob ay mailiwanag, hinigop ang lahat ng bagay na parang isang itim na butas sa kalawakan. Lahat ng mga demonyo, walang nakaligtas, lahat sila ay itinaas sa himpapawid, pagkatapos ay pumasok sa bibig ng kunpeng at naging libreng hapunan. Lumingon ang pinuno ng lahing demonyo, sinusubukang tumakas, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakatakas sa walang katapusang kalaliman na iyon. Sinubukan niyang iabot ang kamay para humingi ng tulong, ang kanyang bibig ay nautal, hindi makapagsalita. Pagkatapos, isinara ng kunpeng ang bibig, lumunok ng malakas. Ang buong lungsod ng Banshee ngayon ay naging isang kalbong burol, ang hangin ay kakaibang tahimik. Natigilan ang mga sundalo ng dakilang zoo. Ang mga nilalang na demonyo na iyon, kinain lahat. Ito ba ay isang ilusyon? Ito ba ay isang banal na hayop na ipinadala ng langit para protektahan ang aking dakilang zoo? Pagkatapos, lahat sila ay nagkagulo. Teka! Sa likod ng banal na hayop may tao. Ibig sabihin, ang banal na hayop na ito ay may may-ari. Hindi kaya isang dakilang taong naglilinang ang tumulong sa atin? Hindi ko alam kung paano tatawagin ang nakatatanda. Saan po kayo nanggaling? Kaswa na sumisimsim ng milk tea si Junlin, sumagot, Junlin ng sektang Xuantian. Sino sa inyo ang tagapamahala rito?
Agad lumuhod sina Wang Hua at ang mga sundalo ng dakilang Zhou, nagbigay pugay. Ang hamak na lingkod ay si Wang Hua, pinuno ng mga kabalyerong tigre. Nagbibigay pugay po sa mga nakatatanda. Naisip niya, siya pala si Junlin, sikat kamakailan lang. Narinig kong nyurakan niya ang dangal ng numero 1 sektang engkantado sa silangang rehiyon. Hindi ko inaasahan, sa ganitong oras, magkakaroon ng ganito kalaking pagkakataon ang dakilang Zhou. Bumaba sina Junlin at ang kanyang mga disipulo mula sa dambuhalang hayop, nagtanong, saang kaharian ito kabilang? Bakit kayo inaatake ng hukbo ng lahing demonyo? Nagulat si Wang Hua, banal na nakatatanda, ito po ang hangganan ng teritoryo ng kaharian ng dakilang Zhou. Hindi ko rin po alam kung bakit nila inaatake ang dakilang Zhou. Ngunit base sa sinabi ng general ng mga demonyo, bago siya mamatay, ang lahing demonyo ay may mas malaki pang malawakang pag-atake. Sa oras na iyon, tiyak na magiging isang matinding labanan. Nagtaka si Junlin ang mga nilalang ng Mingyuan, malawakang sumasalakay sa mga bansa ng mga tao ng ganito. Hindi ba sila natatakot na maakit ang pangalawang paglipol mula sa mga naglilinang na tao? Nagtataka rin si Wujai. Ang lahing demonyo ay gustong-gusto ang mga lugar na may mabigat na enerhiyang yin at mamasa-masa. Ano ang pakinabang nila sa pagsakop sa dakilang Zhou? Naiinip na sumagot si Hong Qianye, bakit pa mag-iisip ng maraming bagay? Kung darating sila, lipulin na lang agad. Tapos na. Tuwang-tuwa si Wang Hua, parang nanalo sa loto. Binibining engkantada, nais po ba ninyong tulungan ang dakilang Zhou na malampasan ang malaking pagsubok na ito? Ang hamak na lingkod, dito mismo, ay nagpapahintulot na sa ngalan ng buong mamamayan ng dakilang Zhou, ay magpasalamat sa inyong dakilang kabutihan. Na naman, napagkamalan na naman. Natural na hindi masaya ang mukha ni Hong Qianye. Nang makita ito, napabuntong hininga si Wujai. Si Kuya, tunay ngang banal na katawan, umaakit na mga taong nagkakamali. Isa pa, mas kinaiinisan mo ang isang bagay, mas ibinibigay iyon ng langit, tama ba? Hinawakan ni Junlin ang baba, nag-isip. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi simple tulad ng itsura. 10 milyong lahi ng Mingyuan ang biglang lumitaw, tiyak na hindi ito aksidente. Sakto namang lumitaw ang system. Ding! Binabati kita, host, sa pag-activate ng bagong misyon. Talunin ang malaking hukbo ng lahing demonyo na nagbabalak sumalakay sa kaharian ng dakilang Zhou. Pagkatapos makumpleto, makakatanggap ng kaakit-akit na gantimpala. Lihim siyang natuwa. Nahulaan ko nang ang malapit nang dumating ang oras para tumanggap ng misyon. Tamang-tama ang dating. Pansamantala, dito muna tayo titigil, tingnan natin kung may makukuhang impormasyon mula sa mga lahing demonyo. Agad siyang nag-utos. Ang mga dayuhang lahi ay nagdudulot ng sakuna, pumapatay ng mga inosente. Ako, bilang isang dakilang nilalang ng lahing tao, hindi maaaring makitang namamatay sila nang hindi tumutulong. Ipahayag sa ibaba, sabihin mong ako ang kikilos. Nagpapasalamat si Wang Hua. Salamat, nakatatanda. Ang dakilang Zhou ay habang buhay natatandaan ang inyong kabutihan. Tuwang-tuwa rin si Wujai. Siguro ay matalino. Tanging si Hong Qianye lang ang hindi sang-ayon, bumulong, tunay ngang naghahanap ng gulo. Muling sumakay si Junlin sa dambuhalang hayop, nag-utos, halika na. Dalhin mo ako sa inyong banal na emperador. Opo. Dadalhin po kayo ng hamak na lingkod, mga nakatatanda. Sa pangunahing kampo ng hukbo sa labas ng kabisera ng dakilang Zhou, ang mga elepanteng pandigma ay handa na, naghihintay lang ng utos. Sa loob ng tolda ng militar, isang general ang nagmamarka ng isang punto sa mapa. Kamakailan lang, napakaraming hukbo ng lahing demonyo ang sunod-sunod na sumira sa mga depensang itinatag natin. Sila ay dumadaan sa pinakamalapit na daan patungo sa kabisera ng dakilang Zhou. Ang dalawang natitirang general ay nagpayo. Isa pa, base sa mga ulat ng labanan mula sa iba't ibang lugar sa buong teritoryo, marami ng general ng mga demonyo ang lumitaw na hinihinalang umabot na sa antas ng pagsasanib katawan. Hindi pa inaalis ang posibilidad na lilitaw ang isang commander ng mga demonyo na may antas ng paglilinang na mahayana para mamuno. Sa pagkakataong ito, ang lahing demonyo ay biglang kumilos ng malaki, may intensyong sakupin ang palasyo ng dakilang Zhou. Hindi kaya sa loob ng dakilang Zhou, may isang kayamanan na labis nilang inaasam. Ang prinsipe ng dakilang Zhou, na nagngangalang Zhu Feng, ay walang magawang kumunot ang noo.
Alam ng inyong kamahalan kung ano ang ibig ninyong sabihin, ngunit sa kasamaang palad, ako, bilang prinsipe, ay hindi rin alam. Nagrus ang mga kamay ng general, nagpakita ng paghingi ng tawad. Inyong kamahalan, kanina po, nagkasala ang inyong hamak na lingkod. Seryosong nagdeklara si Zhu Feng, sa pagkakataong itong sumalakay ang lahing demonyo ng malawakan, ang pinakamahalagang kailangan nating gawin ay subukang pigilan sila hanggat maaari. Kung talagang hindi na natin kayang labanan, kailangan nating protektahan ang mga mamamayan, ilikas sila mula sa bansa hanggat maaari. Basta't may natitirang tao, may pag-asa pa. Biglang may isang tagapagmasid sa labas. Banal na prinsipe, sa labas po, may bagong sitwasyon. Pakiusap po, lumabas kayo agad para tingnan. Lahat sila ay naguguluhan. Hindi kaya may kalokohan na namang ginagawa ang lahing demonyo? Lintik! 2 araw nang walang tigil na nanghahamon at nanggugulo ang mga lahing demonyo. Ang ating mga sundalo ay pagod na pagod na. Hindi na kayang lumaban pa. Ang kaaway ay mahigit 800,000, tayo naman ay 400,000 lang. Ang kalamangan ay nasa kanila. Paano tayo mananalo? Natakot sila sa laki ng kunpeng, hindi napigilang humanga. Ito. Anong kakaibang hayop ito? Bakit lumitaw ang ganitong uri ng hayop sa ating dakilang zoo? Iutos agad sa lahat ng sundalo, maghanda para salubungin ang kaaway. Pigilan ninyo siya. Ngunit pinigilan sila ni Zhou Feng. Huwag kayong kumilos ng padalos-dalos. Ito ay isang banal na hayop, ang kunpeng. Isa pa, nakikilala ko na ang general na nakatayo sa likod ng banal na hayop na iyan. Siya si Wang Hua ng mga kabalyerong tigre. Natakot ang general sa tabi. Ano? Si Pinunong Wang. Paanong nakasakay siya sa likod ng banal na hayop na iyan? Tumalon si Wang Hua mula sa likod ng dambuhalang hayop, nag-ulat, ang pinuno ng mga kabalyerong tigre ay nagbibigay pugay sa inyong kamahalan. Dinala ko po ang may-ari ng banal na hayop, si Junlin, para tulungan ang dakilang zoo na labanan ang malaking hukbo ng lahing demonyo. Natigilan si Zhou Feng. Ano? Si Junlin? Siya ba ang banal na mamamatay tao na maputi ang buhok ng sektang Xuantian? Siya pala ang may-ari ng banal na hayop na iyan? Marahang pinaalalahanan ni Wang Hua, pakiusap po, inyong kamahalan, piliin po ninyo ang inyong mga salita. Si Venerable Ye ay talagang napakabait, hindi naman siya mabangis tulad ng mga chismis. Nang marinig ito, lumuwag ang mukha ni Zhu Feng, nagkrus ang mga kamay, sumalubong, sige. Ang prinsipe ng dakilang zoo ay nagbibigay pugay kay Venerable Ye. Nang marinig ni Junlin ang kanyang pangalan, lihim siyang naisip, Venerable Ye. Mukhang ang mga taga-dakilang zoo, dahil abala sa paglaban sa lahing demonyo, ay naiwan pa rin sa panahon noong nilipol ko ang 18 nakatatanda ng paaralang yuhwa. Mula kung saan, may isang tawa ng demonyo. Kayong mga hamak na tao. Napapalibutan na kayo ng 400,000 malaking hukbo ng aming lahing demonyo. Kung matalino kayo, sumuko na kayo ng maayos, maging alay kayo ng aming lahing demonyo. Ang mga salitang ito ay direktang nagpatakot sa hukbo ng dakilang zoo. Nagalit ang prinsipe. Ang mga lahing demonyo na ito ay talagang mapanghamak. Akmang hugutin ang espada para lumaban, ngunit inutusan na ni Junlin ang kanyang mga disipulo. Kayong dalawa, tapusin ninyo na ang mga iyan. Pagkatapos ng isang sigaw ng Ki Opo, Guro, sina Ujai at Hong Tianye ay sumugod na parang palaso. Napanganga ang mga sundalo ng dakilang Zhou sa pagkagulat. Sino ang dalawang iyon? Nangangahas silang mag-isang tumalon sa gitna ng 800,000 malaking hukbo ng lahing demonyo. Hindi ba't ito ay paghahanap ng kamatayan? Ang kalaban, mayroon pang kumander ng mga demonyo sa antas ng mahayana na namumuno. Napakatanga! Sa kuta ng lahing demonyo, ilang mataas na antas na demonyo ang nakatago sa itim na uso, nag-uusap sa pamamagitan ng isip. Nakakatawa! Ang pagsakop sa isang bansang tao na tinatawag na dakilang zoo, kailangan pa nating gumamit ng ganoon kalaking lakas. Narinig kong ang ganitong uri ng kaharian ay karaniwang may proteksyon ng pambansang swerte, ngunit 400,000 laban sa 400,000, ang kalamangan ay nasa atin pa rin. Sa pagkakataong ito, ang daang lahi ng Mingyuan ay sabay-sabay na lumitaw, ang ating lahing demonyo ay tiyak na mangunguna. Ito ay isang malaking bagay na may kinalaman sa pag-unlad o pagbagsak ng buong lahi. Tama!
Sa kabaligtaran, ang mundong ito, maaga o huli, ay masasamsam din. Hintayin natin hanggang sa ang namumuno sa silangang rehiyon ay mapalitan, makakakuha rin tayo ng karapatang magsalita dahil sa unang tagumpay na ito. Nakarating na si Nabujay at Hong Tianye sa isang lugar na hindi kalayuan sa mga lahing demonyo. Nang makita ang anyo ng mga tao, tuwang-tuwa silang sumigaw, "Tingnan ninyo! May mga naglilinang na tao." May isang nagpaalala, "Yese. Hinaan ninyo ang boses. Huwag ninyong takutin ang pagkain." Hintayin natin silang dahan-dahang lumapit. Hawak ni Bujay ang mahabang espada sa kanyang kamay, ang pagnanasang pumatay ay bumalot na sa kanyang buong katawan. Hindi na niya matiis, umiti, nagsabi, ang hukbo ng mga demonyo ay 800,000. Sa kanila, ang mga nasa antas ng pagsasanib katawan ay hindi mabilang. Kung ako ito dati, baka kahit lakas ng loob para harapin sila ay wala ako. Ngunit ngayon, kaya kong lumaban kasama ang isang sukdulang henyo tulad ni Kuya Hong. Pag-iisip pa lang, nakaka-excite na. Kuya Hong, mababa pa ang aking pamamaraan sa espada, kaya papayagan ninyo akong mauna.